Gusto ko lang po, kaya ako kinikwento to kasi yung mga to see is to believe yan. Gusto ko makita nyo na talagang kayang makuha yung pangarap sa gantong negosyo. Na dun sa previous company ko is masasabi natin na old way kasi offline. Kaya nung nakita ko si Live Good na online, sabi ko kung nagawa ko to, no, yung resulta, no, malaking resulta, magandang resulta sa previous company, na 5 taon din ako naghintay na mag-online kami kasi nakikita ko yung ibang company online na. Sabi ko, ba't ganun? Sabi ng company, work smarter. Pero ba't kami parang ayaw pa namin mag-online? Sabi ng mga training namin, if you don't innovate, you will evaporate. Pero bakit kami ayaw mag-innovate? Hindi ako makaalis-alis for 5 years na gusto ko nang umalis kasi tumatanaw ako ng utang na loob. Doon ako naging Francis Maguliman. Doon ko natupad yung mga pangarap ng family ko. Doon sumarap yung buhay namin. Kaya 5 years din ako nag-intay. Pero sabi ko, kung hindi sila mag innovate baka masama ako sa evaporation. Na baka mag-evaporate yung company, masama ako. Hindi ko makuha yung logic bakit ayaw mag-online. Siyempre, bilang leader, iisipin natin ano yung magpapadali sa mga tao natin. Kaya nung nakita ko si Live Good, nakikita ko pa lang siya, sabi ko, mukhang mas madali ito. Lalo na nung nandito na ako. Naiinip ko sa bahay kasi sanay ako ng hatawan na ano, yung hatawang parang wala nang bukas. Yung uuwi ka ng alauna, alas 2, tapos gigising ka lang naman ng magang-maga kasi may hataw ka na naman sa ibang area. Ngayon po, grabe, no? Ang meeting namin, 9 o'clock, magpapa-alarm ka, 8:45. Kasi konting basa ng buhok, konting suklay, palit ng pang-itaas, di ba? Tapos, start the meeting. Hindi naman alam na hindi ka, napakadali, di ba? Tapos, magre-register ka online, seminar, meeting online, yung commission online. Sobrang dali. Pinadali ng buhay natin. Pinadali ng online yung buhay natin. Kagaya po lang nagbabayad kami dati ng mga sasakyan namin, pupunta ka sa bank, mag-withdraw ka, pupunta ka sa isang bangko para magbayad kasi magkaibang bank. Ngayon, pipindot ka na lang sa cellphone mo. Mas ma-appreciate mo to, no? Lalo na po sa mga galing sa ibang kumpanya pag ginagawa mo na siya. No? Sobrang pinadali ng Live Good, ng online business yung buhay natin. Kaya nagpapasalamat ako na na-introduce sa akin tong Live Good. Nadidinig ko lang doon sa friend ko yung Live Good, Live Good, Live Good. Sabi ko, ano ba yung Live Good na yan? Sinerch ko, pinanood ko. Nung unang panood ko, hindi ko na-absorb. Parang wala lang. Since sinerch ko siya, yun ay naging algorithm ko. Yun ay lumalabas sa Facebook ko, sa Reels, sa TikTok. Nakikita ko, sabi ko, nagbibilihan sila ng sasakyan cash. Tapos ito malupit, 1 year pa lang si Live Good, nag 1 year, 12 months and 26 days, nag 1 million members. Sabi ko, may nangyayari maganda rito. Kaya yun, nag-usap kami ni Engineer Ronel Balakyao, kasamahan ko siya sa dating company, parehas kaming speaker doon. Sabi niya, sige coach, join tayo dyan, pero hanapin natin yung top 1. Hanapin natin yung number 1 sa Pilipinas. Kaya hinanap namin si Coach Fernan, nag-reply siya after 2 days. Sabi niya, sige, meeting tayo sa Zoom. Sabi ko, Coach, connected pa ako sa ibang company, anong pwede kong gawin? Tinuruan niya ako. Then nag-start kami. After a month na nahuli ako, na-terminate ako dun sa company. Okay, kaya yun, blessing yun, blessing. Blessing yung pagkaka-terminate sa akin. Isang natutunan ko po dun sa company na yun na always look at the bright side o positive side of every situation. Pag may dumadating sa ating mga challenges, hanapin niyo yung positive side. Hanapin niyo yung bright side. Merong magandang dahilan. Kaya nung nahuli ako, sabi ko sa partner ko, yes. No? Hindi niya ako maintindihan kasi natutuwa ako. Sabi ko, yes. Bakit sabi niya, ba't natutuwa ka? Sabi ko, makakalantad na ako, malaya na ako, makakapag full time na ako, mahahataw ko na si Livegood. Kasi kitang-kita ko na yung future kay Livegood. Okay? Start po tayo. Nagbigay lang po ako ng background kasi I'm sure ang dami pang hindi nakakilala sa akin. Yan, welcome po sa ating leadership training. Leadership training po ito. Passing tabi po sa mga sensitive. Hindi po pwede ito yung mga sensitive. Hindi po pwede dito yung mga balat sibuyas sa negosyo natin na to. Kasi kami po ay matagal na sa industry, galing sa wala, galit na galit sa hirap, talagang matindi yung motivation. Kaya minsan, masakit kami magsalita.
Baka masaktan ka kasi masakit talaga yung katotohanan. Pero pag tinanggap mo yung katotohanan, yan ang magpapalaya sa'yo. Okay? Yan. Yan. Ito po yung name ng group ko. Gusto ko lang pong i-share sa lahat. I'm sure makakatulong to. Yan. Kaizen means, Japanese po ito, Japanese word na yung Kai is good, yung Sen is change. A Japanese principle of continuous betterment, continuous learning. Yan. Kaya ako po, hindi po ako naka-graduate sa school, wala akong natapos, pero hindi nila pwedeng sabihin wala akong pinag-aralan. Kasi mula nung napunta ako sa MLM, nag-aral na po ako nung nag-aral sa YouTube University, yan, sa TikTok University, sa Reels University, kasi puro ang pinapakita sa akin about motivation, about business, about MLM. Kaya nag-aral ako na nag-aral. Okay. Inaral ko kung paano maging speaker, paano maging leader. Ang advice ko lang po sa mga bago at mga luma, kung galing kayo sa ibang kumpanya, huwag niyo pong dalhin na kung top earner kayo doon or magaling kayo doon, pagdating dito, bagong kumpanya to, bagong konsepto, be an empty cup. Para lahat ng ituturo namin sa inyo, ma-absorb nyo. Kasi kung feeling natin magaling na tayo, punong-puno na tayo ng kaalaman, baka umapaw lang po yung sinasali naming knowledge. Kasi po, sa lahat po ng training, even baguhan po ang trainer, even baguhan or batikan, veterano, meron po tayo matututunan. Saka kami rin po, natututo rin po kami. Every time na nagte-training kami, meron kaming na-realize, meron kami natututunan sa mga nagpa-participate. Okay? Kaya ang buhay po ay araw-araw nagtuturo. Kaya dapat araw-araw din po tayo natututo. Okay? Ready na po ba? Type nga po, I'm ready. Sa mga readyng matuto, sa mga readyng maging leader. Kasi ang yumayaman po sa gantong negosyo ay mga leader. Wala pong yumaman dito na hindi niyakap ang pagiging leader. At wala pong leader na mahihiyain, wala pong leader na ayaw magsalita. Ako po, namumula po ako ngayon, no? Kasi po ang nature ko po talaga, Ma'am Janet, ang nature ko po ay mahihiyain ako. Yes, makulit po ako sa mga barkada, kulitan, asaran. Pero yung pagsalitain mo ko sa maraming tao, yung public speaking, talagang hindi ko po kaya yan. Pero ang unang kalaban mo sa buhay mo, yung sarili mo. Kung gusto mong yumaman, tanggalin mo yung hiya mo. Tanggalin mo yung takot mo. Tanggalin mo yung duda mo. Okay? Isipin mo na kaya mo. Kaya ako nilalabanan ko lang po yung hiya ko. Sa ganito, kaya kong magsalita, pero pakantahin niyo po ako sa video, okay? Nang hindi ako naka-shot, hindi ko po kaya. Kasi talagang yun yung nature ko, mahihiyain ako. Kasi pinalaki tayo na minsan kasalanan ng parents natin na pinalalaki tayo na wala tayong tiwala sa sarili natin. Hindi naman po lahat, pero minsan nangyayari po yan. Di ba? Minsan yung magulang mo tawag sa'yo, pangit. Hoy, pangit, bilhin mo ako sigarilyo. Kaya minsan ikaw, paano ka magkakatiwala? No? Kung ikaw mismo, magulang mo tawag sa'yo, pangit. Minsan, hoy, pango, tara nga dito. Kaya ang magbibigay po ng tiwala dapat sa atin, unang-una, tayo, yung mga magulang, saka tayo, mga leader din, na pagtiwalaan natin yung mga bago nating mga affiliate. Okay? Dapat naririnig nila sa atin mga positibo. Okay? Leadership is the core of MLM business. Yan. Ito po yung core, ito po yung puso. Okay? The cornerstone of building an effective organization or solid organization, yan po yung mga leader. Para pong sa Dream Makers Worldwide, pag sinabing DMW, di ba, ang maiisip mo agad yung mga leader. Si Coach Bird, si Coach Maria Janet, Harold Pangan, Judah Horda, di ba po, Coach Fernand, siyempre. Okay? Yan. Building an organization will make your network marketing business a big time business. Yan. Kaya kailangan para makapag-build tayo ng organization, makapag-create tayo, no, ng mga leader. O makakuha tayo ng mga leader na, swerte po. No? Pag nakakuha na tayo ng mga leader, kaya mabilis po yung iba, wag po kayong manliliit kung yung iba mabilis. Kasi yung iba, nakuha nila mga leader na, kaya mabilis silang lumaki. Nakapag-build na sila ng pangalan, ng tiwala, nagaling na sila sa ibang kumpanya, kilala na sila, kaya nakukuha nila mga leader. Pero yung mga baguhan, okay lang po na medyo mabagal. Sikreto lang po dito is consistency. No, kaya mong talunin yung magaling na hindi consistent. Basta maging consistent lang tayo, gagaling din tayo. To build an organization,
you need leaders. Yan. Sa mga gustong maka-build no, ng malaking team, leader po ang kailangan natin. Pakahalaga po na makakuha tayo ng leader o makapag-create tayo. Oh. Why there's a need no, for potential leaders? Bakit po natin kailangan yan? Sabi dito, grow a leader, grow the organization. Kaya tayo nagbabagsak ng mga gantong training kasi pag natututo tayo, syempre nag-grow tayo. Dumadami yung kaalaman natin. Pag dumadami yung natin, tumataas yung ating belief level. Pag mataas yung ating belief level, tumatapang tayo. No, yung tipong pag in-invite ka ng affiliate mo, ng bago mong affiliate na mag-talk, offline man yan or online, dahil alam mo yung ginagawa mo, hindi ka natatakot, hindi ka nahihiya. Okay? Yan. Sabi dito, eagles don't flock. You have to find them one at a time. Kasi yung mga leader, wala po silang tatak, no? Na parang siopaw na ito, ano asado, ito bula-bula. Wala pong pula sa noo na ito, leader to. Hindi natin alam. Merong mga kala mo leader, pero hindi naman pala. Pero meron namang hindi mukhang leader, pero leader pala. Bakit? Kasi ang pagiging leader, minsan wala yan sa itsura, nasa puso yan. No? Nasa puso kung gaano tayo katapang, no? Nalabanan yung mga challenges, yung mga obstacle. Parang sa jungle po, sa kagubatan, sino ba ang leader sa kagubatan? Sino ba ang king of the jungle? 'Di ba? Yung lion, the Lion King. Pero tanong, siya ba ang pinakamalaki sa kagubatan? Hindi. May mas malaki pa sa kanya, no? Elepante, yung giraffe, mataas, mahaba. Mahaba ang leeg. Long-legged, okay? Yan. Pero si lion kasi is buong buo, no? Buong buo yung puso, buong buo yung tapang. Kailangan po ang leader matapang, hindi pwedeng iyakin. Hindi pwedeng sensitive, no? Na-reject ka lang ng kaibigan mo, ng kakilala mo, iiyak ka na. Ang hirap pala. Okay? Wala namang madali. Sabi dito, leaders raise leaders, leaders grow leaders, leaders attract leaders. Kaya kung gusto mo maka-attract ng mga leaders, magpaka-leader ka muna. Parang kami po, pinili namin na hanapin yung pinaka-leader, no, sa Philippines, si Coach Fernan. Ako din po, na-experience ko na may mga pumupunta po sa bahay ko para mag-join kasi tiwala sila, no? Tiwala sila sa atin. Alam nila kung gaano tayo kasipag dun sa previous company, kung gaano tayo ka-loyal. Ay yung patalo ng talon sa iba't ibang kumpanya, yung junkie. Kasi 17 years doon bago ako lumipat dito, hindi natin pwedeng tawagin junkie. Talagang binigay ko po lahat doon, dugo, pawis, okay? Ah, Talagang grabe, grabe po yung hataw namin doon. Ang tindi. Okay? Yan. Leaders are made, not born. Yung mga leader po, hindi po yan nagsimula na leader agad. Leader siguro yan agad dahil galing na sa ibang kumpanya. Okay? Or leader na sa ibang organization. Magsisimula po tayo sa mababa. Parang general po, hindi naman nagpumasok niya, general agad. Dumaan po yan sa mababang rango. Private muna. Start to develop yourself through trainings. Yan. Siyempre, pag marunong tayo, diyan na papasok, no? Yung isa yan sa qualification na maging leader ka kasi alam mo yung pasikot-sikot ng ginagawa mo. Yan. In live good business, you can be a leader. Kahit sino dito, pwedeng mag-grow, pwedeng mag-improve. Pag nag-improve tayo, ang susunod po, mag-i-improve po yung ating negosyo. Okay? Kaya kailangan po natin mag-invest sa sarili natin, sa kaalaman natin, sa health natin, mag-i-invest tayo para mag-invest sa atin yung ibang tao. Kasi kung ang itsura natin, lulugo-lugo tayo, sino kayang sasali sa atin? No, kaya kailangan mukha tayong negosyante kasi nag-aalok tayo ng negosyo. Kung ano yung inaalok mo, dapat nakikita sa'yo. Okay? Pag-usapan po natin yung characteristic ng isang potential leaders. Yan. Yan, shoutout po kay Carlita Bibo. Unang-una po, ang isang leader o ang isang self-made millionaire dapat po ay, sabi nga ng Kapampangan, honest. No? Dapat honest tayo. Honest. Tapat. Honesty is the best policy. Dapat tapat po tayo sa pera. Number one.
sa pakikipagtransaksyon. Dapat tapat din po tayo sa mga salita natin. Pag ipinangako mo, dapat gawin mo. Huwag po natin gayahin yung mga ibang politician na pag kumakandidato, di ba? Lahat pinapangako. Pag ako nanalo, pati mukha nyo, ipapasimento ko. Tama? Pero pag nanalo na, wala na. Pag kumakandidato, house to house, house to house. Pero pag kailangan mo na, palaging wala sa house, di mo na matagpuan. Tayong mga leader, dapat, pag nangako tayo, gawin natin. Don't let your mouth overload your back. Ano ibig sabihin? Huwag kang mangako na hindi mo kayang gawin. Isa po sa tinuturo ko sa team ko, sa mga leader ko, pangakuan mo ng tulong, no? Ng tulong yung mga sumali sa iyo. Tapos gawin mo yung pangako mo. Sigurado magtatagumpay ka. As long as yung pinangakuan mo is deserving. Kasi baka mamaya gustong-gusto mo siyang tulungan, ikaw lang naman yung may gusto, pero siya ayaw magbigay ng oras, saka ng effort. Ang puhulan po talaga dito, hindi po yung 3,000, hindi po yung 600. Kasi kahit sino kayang gawa ng paraan yung 3,000 pesos. Kayang mag-join. Pero kahit na maglabas ka pa ng 30,000, 300,000, anumang negosyo, kundi bibigyan ng oras at ng effort. Alam niyo po ba yung effort? Yung nilalandingan po ng airplane? Opo, yun po yun. The effort po, no? Effort. Kailangan effort and time. Yun talaga ang puhunan. Ako po, alam niyo po, ginagawa ko na pong music, no? Yung mga talk ni Coach Maria Janet, music ko na yan. Nung Friday nga, nag-talk ako ng morning hanggang 10 o'clock. Pagdating ng 10 o'clock, naka-tune in pa rin ako sa kanya. Minsan hindi ako atin ng bandingan pero naka-tune in ako. Hindi ako nagpa-participate pero naka-tune in ako. No? Kailangan parang music na sa tenga mo, yung live good. Kailangan mahalin mo siya kasi pag minahal mo si live good, mamahalin mo rin lahat ng ibibigay niya sa'yo. Okay? Dapat maging tapat po tayo sa mga pangako natin. Kasi sayang po yung mga tao nagtiwala sa atin, hindi naman natin tinutulungan. Pagkasalo nila, wala ka namang ginagawa. Wala ka namang plano, wala kang anong gagawin nila pag wala kang hindi mo sila i-guide. Okay? Self-discipline. Yan, kailangan po meron tayong disiplina. Una-una, excuse me lang po. Ang inaalok natin is live good para sa health. Tapos mukha kang bangkay. Sinong maniniwala sa'yo? Maganda to sa kalusugan. Ubo ka ng ubo. Maganda to sa sipon pero ubo ka ng ubo. Kailangan tayo mismo, disiplinahin natin sa natin, nag-aalok tayo ng health product, dapat mukha tayong healthy. Kaya ako po talagang mula nung napunta po ako sa ganitong industry, nagpapasalamat po ako. Kasi ang greatest achievement ko po dito, hindi po yung mga sasakyan, hindi po yung mga bahay namin, hindi po yung mga travel, hindi po yung mga insurance. Ang greatest achievement ko po dito, pag tinatanong nila ako, yung 49 na po ako, pero wala pa akong maintenance. Kasi pag nakakausap ko po yung mga kaedad ko, ang pinag-uusapan nila, hindi na ako makarelate. Mga ano nila, mga maintenance, mga sugar nila, yung blood pressure nila. Yung iba nakakausap ko. Yung iba naman hindi ko nakakausap. Kasi wala na. No, may mga friends ako, mga barkada ko, mga kainuman ko, marami po kami sa barkada. Binilang ko po yung wala na, 7 na po. Okay, yun yung mga kaklase ko sa inuman. Buti na lang po napunta ako dito sa gantong negosyo kasi unti-unti po naalis ko po yung sarili ko sa ganong lifestyle, no? Laging alak yung nasa isip. Umiinom pa rin po ako ngayon once a week pag may occasion. Pero sobrang disiplina na po, no? Pag alam kong may talk po ako kinabukas, hindi ako inom or inuman ako konting-konti. Kaya self-discipline. Then we have to discipline our disappointment. Wag na wag kayo madi-disappoint. Disiplinahin niyo yung sarili niyo, yung emotion natin. Kailangan po yan. Kasi alam niyo po yung negosyo natin, madaming rejection, maraming nagpapaasa sa atin,
maraming nangiindiyan sa atin, huwag ka madidismaya. Ako po pag may tumatanggi sa akin, naaawa ako. Yun ang yung feeling ko. Lalo na po pagkagaya ko na hirap din sa buhay dati ako, di ba? Pag nakita ko hirap sa buhay, tapos empleyado, alam na kasi natin yung ending eh, kasi aware na tayo, di ba? Alam na natin yung buhay ng empleyado sa negosyante. Napag-aralan na po natin yan. Okay? Next, know how to get along with people. Kailangan magaling kang makisama. Kasi ang pinaka-importante po sa negosyo na to is yung relationship, yung pakikisama. Kahit saan po tayong lugar dalhin, pag marunong tayong makisama, sigurado magtatagumpay tayo. Magiging maganda yung resulta natin. Kaya dito po, 7 months pa lang po kami, pero madami na po kaming kaibigan na mga cross-line. Kasi importante po yan. Madalas po, yan ang malaking tulong sa atin, mga cross-line. Okay? Magtulungan po tayo kahit magkakaiba tayong grupo. Kanina lang po, pinagkikwentuhan lang ng team ko na gusto ko nang mag-talk no, sa Dream Makers Worldwide. Grabe, no? Grabe yung law of attraction. Iniisip ko pa lang to nung isang linggo, kanina pinag-uusapan pa lang, biglang eto na. Na po, kasi gusto ko po magserbisyo. Okay? Kasi naniniwala ako na service to many leads to greatness. Kaya willing po akong tumulong sa lahat ng team. Okay? Have a supportive spouse. Importante po yan kasi pag yung asawa mo hindi kasi no, pagdating mo sa bahay, nininegative ka, maaapektuhan ka. Yung family mo. Okay? Kaya ganito, kung yung family mo negative, kausapin mo sila ng heart to heart. Kung di nyo ako kayang suportahan, kung di nyo ako kayang samahan sa live good, wag nyo lang akong kontrahin kasi pag nagtagumpay naman ako dito, kayo ang unang makikinabang. Nakakita kasi ako ng pag-asa dito na gaganda yung buhay natin, giginawa tayo, kaya siniseryoso. Eh, then patunayan mo na tayo dito. Patunayan mo sa sarili mo. Wala tayong kailangan patunayan sa ibang tao. Sa sarili mo na tama yung paniniwalaan mo, na tama yung pinili mo. Kasi sa buhay ko na-realize ko, hindi kailangan matalino. Kailangan lang marunong tayong mamili. Pipiliin mo, magtatrabaho ka ba sa matagal na walang asenso o sa live good na kitang-kita ng dalawang mata mo. O kung gusto mo, buksan mo pa yung third eye mo. Kitang-kita mo na ang daming yumayaman. Magdadalawang taon pa lang yung kumpanya. Meron tayong 27 na diamonds. At ang dami ng platinum, ang dami ng gold. Alam mo na maraming yung mayaman dito. Huwag mong lokohin yung sarili mo. Kaya kung gagayahin mo yung ginawa nila, kung gagayahin natin, hindi pa rin malaki yung result ko. Gagayahin lang natin sila. Ang natutunan ko po nung ako ay estudyante, na i-apply ko po dito. Grade 4 pa lang po, ginagawa ko na yon. Alam niyo po ba kung ano yon? Mangop. Kokopyahin mo lang yung ginagawa ng mga umasenso, aasenso ka din. Kaya hindi kailangan matalino, kailangan marunong kang mangopya. Kopya-kopya lang to. Okay? Supportive yung ating mga friends. Kung hindi, okay lang. May mga susuporta sa dito, mga taga-live good. Kung iwanan ka ng mga kaibigan mo, iwanan ka ng mga barkada mo, okay lang. Marami nag-iintay sa'yo dito na mga kaibigan na ipupush ka, no? Na magnegosyo, ipupush ka, na galingan mo. Sasabihin sa'yo, kaya mo yan. Yun yung maganda rito eh. Pag sinabi mo, gusto ko magka-Fortuner, sabihin sa'yo, kaya mo yan. Sa labas, sabihin mo, gusto ko magka-Fortuner, sasabihin sa'yo ng kaibigan mo, baliw. Hindi sila maniniwala sa'yo. Okay? Kaya ang maganda po sa ganitong negosyo, no, i-uplift, susuportahan ka. Yan, yung grupo, susuportahan ka ng grupo. Kasi ang gusto ng mga coaches, ng mga mentor, kumita ka, yumaman. Kasi doon nagiging stable yung business. Huwag mong isipin na kasi kaya tayo tinutulungan ng mga coaches, ng mga upline, kasi kikita sila. Yes, totoo yun. Kikita talaga eh. Pero hindi ba naisip na may mga upline na hindi tumutulong? May mga coaches na hindi sumusuporta? Kaya you're so blessed na may upline kang makulit na nagpo-post sa mga GC nyo, na nagpapaalala sa inyo, na minsan ni pusuan mo man lang, hindi mo mapusuan, mag-thumbs up ka man lang, wala kang reaksyon. Eh gusto ko kang tulungan eh. Tutulungan namin kayong kumita dahil doon kami kumikita. Totoo yun. At least tinutulungan ka. Eh marami nga kumikita, hindi tumutulong. Buda-buda. O mamili ka. Gusto mo buda-buda? O kaming makulit na upline? Okay, ang mga leader, hardworking, masisipag yan. Dapat yung sipag magsisimula sa iyo.
Kung ikaw lulugo-lugo, anong aasahan mo sa mga tao mo? Do what they love to do. Mahalin niyo po yung ginagawa niyo. Mahalin niyo po si Live Good. Ayaw na ayaw natin ito dati, di ba? Ako, ayaw na ayaw ko ng ganitong negosyo. Ngayon, speaker pa ako. Hate na hate natin. Pero kung ito yung magbibigay ng magandang buhay sa atin, kahit hate natin, di ba nakakita tayo pag nakakita kayo ng ng magjowa na matanda yung lalaki, tapos maganda yung babae, bata, ano agad iisipin nyo? Sige nga, ano po isipin natin pag nakakita kayo ng magkasamang matanda yung lalaki, tapos yung bata yung babae, may maganda, sexy, ano isipin natin? Mag-comment nga kayo. Di ba? Minsan, nag-judge natin agad yun kasi tayo mga tao, judgmental tayo eh. Pero, bakit tinitiis? No? Bakit? Kasi, alam nung bata na gaganda yung buhay na ron. Minsan nga, sabi nila, amoy lupa. Di ba? Pero yung amoy lupa na yon, lagi niyang kasama. Unti-unti, mapapamahal ka na rin. Pag nawala yun, hanapin na, saan na ba yung amoy lupa na yun? Hahanap-hanapin mo rin. Ganon din dito, ayaw mo ng MLM. Pero darating yung time, pag ginawa mo to araw-araw, mapapamahal ka rin. Lalo na pag binibigyan ka ng magandang buhay. Pag binibigyan ka ng maraming dolyar, binigyan ka ng kotse, ng bahay, di ba? Pag hindi ka nag-live good, parang hindi na kontento yung araw mo, parang kulang. Gets niya? Do what you hate, then hanggang ma-inlove ka. Ayaw mo ng MLM. Ako, ayaw na ayaw ko nito kasi yung mother ko sumali sa Forever Dying, nangutang ng pera. Tapos yung inutangan niyang tiyuhin ko, nag-aaway sila dahil hindi nakabayad yung mother ko, yung tiyuhin ko na-stroke. Kaya sabi ko, ayaw ko niya mga ganyang negosyo. Tingnan mo nangyari, na-stroke pa si uncle. Dahil dyan, kaya sabi ko, tinaga ko sa bato, hindi ako sasali sa ganitong business. Yung pala, dito pala tayo aasenso, dito pala tayo yayaman. Okay? Yan. Your role as a network leader, ano ba yung role natin dito? Is to set up and delegate a chain of counselors or leaders that can influence and support your associates in achieving their goals. Leadership is all about bringing out the best in people. Yan. Lahat tayo may potensyal. Lahat ng tao pwedeng maging magaling. Kailangan lang yung willingness, yung awareness na pwede pala akong mag-grow, kaya ko pala. Kaya tayo mga leader ang nagsasabi sa mga affiliate natin na kaya mo yan. Paulit-ulit, kaya mo yan, magaling ka. Hanggang sa pumasok sa subconscious mind nila na kaya nila. Tayo ang taga taga build up, no? Parang kanina si Ma'am Maria Janet, no, si Coach, binuild up niya ako kaya medyo na pressure ako. Sabi ko kailangan maganda yung presentation ko. Okay? Kasi pag sinabi sa na magaling ka, leader ka, dapat i-absorb mo yun. Yes, magaling ako, leader ako. Huwag lang sobra. Kasi lahat ng sobra, masama. Okay po yung may tiwala tayo sa sarili natin, pero wag lang sobra. Okay, wag lang tayo magiging Jollibee. Okay? Bida ang saya, yung bida-bida. Okay? Yan. Reason why people are poor and unsuccessful. Okay? Yan. Pag-usapan natin to kasi kailangan natin to. Kasi gusto natin maging successful, gusto natin maging leader. Okay? Never occurs to them. They never believe that they can do it. Ang unang requirement kung gusto mong yumaman, dapat maniwala ka muna. Maniwala ka. Anong sabi ng Starstruck? Dream. No? Kung may dream ka, ang una is believe. Survive. Mangarap ka, maniwala ka, ano yung survive? Bakit may survive? Kasi pag gusto mong makuha yung mga pangarap mo, marami kang pagdadaanan. Marami mga pagsubok. Marami magni-negative sa'yo. Maraming hihila sa'yo pababa. Yung asawa mong demonyo. Yung kadalasan yung asawa kontrabida. Pero ikaw ang nakakita, ikaw ang tindi, ikaw ang magdesisyon. Maniwala ka lang kasi kitang-kita ng dalawang mata mo na ang dami nang gumanda yung buhay. Okay? They never decide. Sabi dito, a bad decision is better than no decision at all. Kasi pag nag-decide ka,
Nag-decide ka na, sumali ka na sa Live Good. May chance ka na. Pero kung hindi ka kasali, wala kang chance. Nung sumali po kayo sa Live Good, lahat tayo na sumali, nabigyan tayo ng chance na gumanda yung buhay. Kaya lang, marami po, ningas kugon. Marami po, tatlo lang yung di mayaman dito. Ningas kugon, urong sulong, no? Urong sulong. Pag urong sulong ka, gumagalaw ka, akala mo gumagalaw ka nga, tama naman, pero hindi ka umuusad. Dapat di baling mabagal, basta tuloy-tuloy. Okay? Ningas kugon, urong sulong. Yung pangatlo po, yung comatose. Alam niyo yung comatose? Sumali, nag-decide, gustong yumaman, pero walang ginagawa. Kahit trabaho o negosyo, pag di mo kinlusan, walang mangyayari. Hindi ka naggumagalaw sa trabaho mo, tatanggalin ka. I-demote ka hanggang matanggal ka na. Ganon din sa negosyo natin. Kailangan may gawin ka. Kung ayaw mong magawin yung business, mag-subscribe ka. O, pero wag ka magmadali kung kailan ka magkakaroon ng spillover. Maghintay ka. 3 years, 5 years, nabigyan ka ng isa. O, kailan kaya yaman? Mga 100 years, buhay ka pa kaya nun? Bakit hindi mo bilisan? Bakit ka maghihintay? $25 per direct. Alam nyo, no, nakita ko yung 50% na yun, sabi ko, grabe yung kumpanya to. Ang laki ng sales commission. No? Sa dati kong kumpanya, magbibenta ka ng 10,000 na package, tapos 450 lang yung commission mo eh. Kaya pag hindi mo naintindihan to, ewan ko na lang. Okay? They procrastinate. Always have an excuse. Coach, kasi ano eh, mulan eh. Coach, kasi hindi ako nakapag-training kasi naglalaba ako eh. Sus Mario Joseph, yun nga yung maganda sa business eh. Kahit naglalaba ka, kahit nagluluto ka, pwede kang nakatune in, nakikinig ka. May ginagawa kayo ng asawa mo, tayin mo lang yung camera mo, ha? Di ba? Kahit na busy ka sa ibang bagay, nagda-drive ka, pwede kang mag-headset. Napakagaang nga ng online eh. Kami, pupunta pa kami ng opisina, magte-training, gigising ka ng maaga. Diba? Tapos magbabiyahe ka, magdi-diesel ka, mag-tollgate ka, kakain ka, magkakape ka, gastos. Dito, less gastos, less pagod, tapos ang malupit, nalilate ka pa. Sa bahay ka na lang, nalilate ka pa. Babagsak ka doon sa kanina, discipline. Kung lagi kang late, sakit yan. Mahirap gamutin yan. Ako, nung estudyante ako, lagi akong late. Pero nasa negosyo na ako. Hindi trabaho ng negosyo, ng negosyante yung nalilate. Hindi gawain ng negosyante yan. Dapat lagi kang on time. Kaya na, before 7 p.m., sinimessage ko na si Coach Fernan, Coach, I'm ready. Kasi napakahalaga po ng oras. Anong sabi ni Bill Gates? Kilala niyo si Bill Gates? Mundo? Sabi ni Bill Gates, ang isang sikreto sa pagyaman is we must be prepared, no? Yung preparation. Kasi mahalaga yung oras. Mas mahalaga po yung oras kaysa sa pera kasi pag may oras ka pa, kaya pang gumawa ng maraming pera. Pero kahit marami kang pera, pag wala ka ng oras, baliwala na yung pera mo. Malalaman mo yung halaga ng oras pag maiiwan ka na ng flight mo. Yung naranasan mong irampa yung sasakyan mo sa gutter, tapos nagtatakbo ka sa airport, 5 minutes, 10 minutes, sobrang halaga ng oras. Hanggat tayo nag-i-excuse, hindi tayo yayaman. Tanggalin natin yung mga excuses. May mga valid na excuses, pero alam mo sa sarili mo. Kaya mong lokohin yung ibang tao, yung coach mo, magdahilan ka, magsinungaling ka, pero hindi mo kayang dayain yung sarili mo, hindi mo kayang dayain yung nasa taas. Okay? They fear failure. I don't know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody. Sakit ng mga Pilipino to. Palagi natin iniisip, sasabihin ng kapitbahay, sasabihin ng ibang tao. Ako hindi ako nahihiyang mag-alok ng live good. Tingnan niyo po yung Facebook ko. Knock Knock Buliman. Lahat po ng laman niyan, puro live good. Wala akong pakialam kung ano sasabihin ng mga tao. Kahit sabihin nila, yung alam mo, Facebook, puro live good, live good, live good, puro live good. Okay lang. Ikaw nga yung Facebook, puro mukha mo, puro selfie, 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 selfie. Kumikita ka ba? At least ako, kapopost ka ng live good, isang araw may nagpa-pop up. Pare, pwede ba ako dyan? Pare, paano ba yung business mo? Kasi merong mga tao dyan na hindi nagla-like, hindi nag-heart, pero sinusubaybayan ka.
Sinusubaybayan yung mga post natin. Nakita mo kung maganda nga to ah. Mukhang maganda nangyayari kay pare ah. Parang nung isang araw lang, no? Itong 2 weeks ago, naka-anim akong direct. Hindi po ako nagbubuhat ng sarili kong salaset ha. Nagkikwento lang po ako, totoo lang po tayo. Naka-anim po akong direct. Okay? Sila, yung iba po doon sa direct ko na yun, sila na po yung nag-message sa akin. Kasi post ako ng post eh. Kasi ang iniisip ko, kaya hindi ako nahiyang mag-alok ng ligod, ang iniisip ko, tutulungan ko yung mga sasali sa akin. Kung ang iniisip mo yung $25, iniisip mo kikita ka, nakakahiya talaga. Kasi parang feeling mo, pagkakakitaan mo sila eh. Pero ang pakiramdam ko, ang mindset ko, tutulungan kitang malimot mo siya. Hindi. Tutulungan natin sila na mag-grow, na lumaki yung grupo. Kaya ako nakakatuwa, no? May sumali sa akin sa Cebu nung isang araw, isang linggo. Pagkasali niya pa lang, paglabas ng Biyernes, 5 na agad yung spillover niya. Di ba? Ramdam niya agad yung tulong. Eh kasi kung tutulungan mo yung mga tao mo, 3 buwan na, 4 na buwan na, 5 buwan na, yung pabitaw na sila, saka ka mag-o-offer ng tulong, wala na. Baka decided na sila, ayoko na. Sabi, tulungan, wala namang tumutulong sa akin. Wala namang plano yung nagpasali sa akin. Kaya dapat meron kang malinaw na plano sa mga nagjo-join sa'yo. Sendan mo na mga video. Pare, aralin mo muna yung mga yan. Panoorin mo yung video na yan. Pag napanood mo, message mo ako, meron pang kasunod yan. Hindi yung mag-invite ka naman kumare mo. Eh, pera-pera lang yun. Pag i-invite mo, walang alam. Eh, di negative lang ng mga halimaw yun. Kinain ng mga halimaw sa banga yun. Kailangan yung malasakit. Pag bago, training muna. Knowledge muna. Kargahan mo muna ng mga kaalaman para tumapang. Nalaliman mo muna yung foundation kasi baguhan yan. Mahipal lang ng hangin yan. Tumba yan. Hindi pa nakakapit. Okay? They fear rejection. Isipin nyo, yung rejection, part ng business na pinasok mo. Kaya dapat handa ka. Pag pumapasok tayo sa mga fast food, sample Jollibee, okay, nung ako crew, kahit busy ka, nagmamap ka, basta bumukas yung door, may pumasok na tao, good morning sir, good morning ma'am, welcome to McDonald's, tama? Mali, Jollibee yun eh, okay? May dumanan ulit, good morning sir, good morning ma'am, welcome to Jollibee. Ang culture ng Pilipino, hindi natin yung binabati. Yun yung culture natin. Kasi hindi tayo sanay na bumabati na hindi kakilala. Ang tanong, nung hindi ka ba pinansin ng customer sa Jollibee, nung crew ka, pinalo ka ba ng map ng crew? Hinampas ka ba? Hindi mo ko pinansin, ha? Nagalit ba? Hindi naman, di ba? Kasi alam niya, trabaho niya yun na i-greet lahat ng bumapasok doon. Sa ibang bansa, kahit di magkakakilala, ba, nasa abroad kami, nagjo-jogging kami, nakasalubong ka ng mga foreigner doon, o kaya nasa tour kayo, nasa boat kayo, hello, hi! Normal lang yun. Nagbabatihan kahit di magkakilala. Dito, pag binati ka, oh, sino yun? Si Raulo yun, binati ako, hindi ko naman kilala. Kasi hindi tayo sanay. Tama? Basta isipin mo na part ng trabaho mo yung rejection. Maraming aayaw, pero may gugusto. Sa pangit ka, may nagkakagusto eh. Eh, ang ganda-ganda ng live good. Hindi lang nila nakikita. Kailangan lang bumukas yung third eye. Once you see it, you can't unsee it. Kung hindi ka pa hindi ka pa araw-araw humahataw, hindi ka pa kagaya ni Ma'am Maria Janet na parang si Coracha, ang babaeng walang pahinga, hindi pa bumubukas yung third eye mo. Kasi kung alam mong yayaman ka, ba't di mo hahatawin? Samantalang sa trabaho, araw-araw ka takot kang late, hinahabol mo yung bandy clock, di naman tumatakbo. Pumapasok ka kahit birthday mo, kahit masama ang pakiramdam mo, kahit may hangover ka. Pero hindi sinabi ng boss mo na yayaman ka. Ano ang problema ng mahirap? Hindi naman talaga kahirapan, hindi pera eh. Mindset. Kasi naka-mindset ka na yun ang gagawin mo. Naka-program ka na. Pansinin mo, umattend sa seminar, yayaman pero binaliwala. Bakit? Naka-program eh. Kaya dapat paulit-ulit mong i-invite yun, paulit-ulit mo siyang ipa-follow up. Panoorin mo ng mga video para maintindihan niya. Yayaman ka, kaya mong hatawin, tapos na hindi ka yayaman, hataw ka ng hataw. Sumisip-sip ka sa boss mo. Ba't ko alam? Kasi ganyan ako dati. 13 years akong empleyado eh.
Hinahabol ko din yung band clock. Pero ang nawawala sa atin dyan, yung freedom. Imagine mo, no? Nagutom ako ng alas 11 pero hindi ako pwedeng kumain. Bakit? Kasi alas 12 pa yung break time. Hindi mo naman gusto yung mga katrabaho mo pero pasok ka pa rin ng pasok. Nagiging orokan ka, nakikipagplastikan ka kasi kailangan mo ng trabaho. Nawawala yung freedom natin. Kaya dito, okay lang ma-reject tayo ng marami. Kasi yung mga nag-reject sa atin, pag may resulta ka na, kusang lalapit sa iyo yung iba dyan. Pilitin mo magka-resulta. Hindi yung 3 buwan ka na, 6 na buwan ka na, makikita ka ng mga kapitbahay, may sinisipa kang lata. Nasiraan na yata si Libgood, oh. Nagbibilang ka na ng poste. Pilitin mo magka-resulta kasi pag may resulta ka na, may kusang lalapit sa iyo. Marami nag-aabang dyan. Okay? They lack long-time perspective. Sabi ni Helen Keller, okay? The most pathetic person in the world is someone who has sight but has no vision. Dapat may nakikita ka dito. Nakikita mo ba yung resulta ni Coach Fernan? Kagabi, nagpasilip siya eh. Nagkakuliti nga ako eh. Pinasilip niya yung kanyang resort. Doon, nakasilip lang yung mga matyagang nag-intay. No, 100 na lang yata kami. Sabi, di ba, yung resulta? Sabi ko, kahit di ko nakitain yung kinikita ni Coach Fernan, hindi naman ako masyadong ambisyoso. Kahit 1M na lang per month, masaya na ako. Grabe, di ba? Ang malungkot, nangangarap ka na dun sa ginagalaw mo, wala naman nakakuha ng pangarap nila. Eh, dito, kitang-kita natin, no? Si Coach Harold Panga, no? Ang tindi ng resulta. Judah Horda, Santi, Valenzuela, na taga Valenzuela. Si Coach Purge. Ang dami ng diamond, eh. Tayo, susunod na tayo doon. Shine like a diamond, no? Dapat nakikita mo yun. Dapat ngayon pala na nararamdaman mo na diamond ka na. Nakaplano na yung mga bibilin mo na mga investment, na mga property, yung pangarap mo sa family mo, feel na feel mo na. Feel na feel mo na mayaman ka na. Okay? Next, they lack essential knowledge. Kulang sa kaalaman. Kasi tamad mag-attend. Gusto lang kumita, pero ayaw mag-aral. Lahat ng may value, pinaghihirapan yan. Yung yung mga doktor, malakas kumita. Pero bago naging doktor yan, nag-aral yan ng mahabang panahon. Marami sinakripisyo yan. Pag may exam yan, wala mo ng jowa, wala mo ng girlfriend, boyfriend, wala mo ng nightlife, wala mo ng barkada kasi may pangarap sila, eh. Pero pag doktor ka na, pag abogado ka na, di ba? Konting interview lang sa pasyente, pera na. O, anong nararamdaman mo? Dok, medyo masakit yung likod ko eh, di ba? Ubo, ubo. O, alam ko na sakit mo. Ano, dok? Ubo. O, pinaubo. Di ba? 500 na yun. Eh kung ang pinaubo mo sa maghapon, 10, 5,000. Kung 20, 10,000. Pero bago siya naging doktor, nag-aral siya. Ang swerte nga natin eh, pwede natin kitain yung kinikita ng doktor, ng abogado eh, kahit din naman tayo nakagraduate sa eskwelahan eh. Ako hindi ako proud na hindi ako nakagraduate, pero we're so blessed na nabigyan tayo dito ng opportunity na yumaman. Okay? Qualities of a great leader. Great leader are good followers. Tagasunod muna tayo ngayon. Estudyante muna tayo. Oh, nung sinabi ni Coach Fernan, Coach Nock, pwede ka bang mag-share nung Monday sa Cecil? Nasa biyahe pa ako nung galing ako ng Olongapo, alauna. Nagdo-drive ako. Sabi ko, yes coach, pwede ako. Pero pagod na pa ako kasi humataw kami sa Olongapo. Pero yes, yes lang daw eh. Yes coach. Sunod lang daw eh. Kaya nagmamadali ako. May sharer na, wala pa ako sa bahay. Sunod lang muna tayo.
Kasi importante yung maganda yung attitude natin eh. Kasi yung attitude, yan yung magiging altitude natin. Pag maganda ang attitude mo, maganda yung magiging resulta mo dito. Pero kung meron tayong attitude problem, yung pag-uugali natin, yun ang magpapahihila sa ating pababa. Kung ano yung attitude mo, yun yung altitude. Magpapantayan. Nako, matindi ugali ko. Pag nakilala niyo ako, baka ayoko lang magkwento kasi baka hindi niyo ako irespeto. Pero sabi, kailangan daw magpakabait muna, papabaitin ka muna sa MLM bago ka payamanin. Kaya nung aware na ako na kailangan ko maging mabait, anong ginawa ko? Nagbait-baitan ako. Bait-baitan lang. Ngayon, nung ginagawa ko na yung bait-baitan, ano man ang ginagawa mo ng 21 to 45 days ng paulit-ulit, makakasanayan mo yun. Kaya nga yung iba, hindi na makaalis sa sigarilyo eh. Hindi na makaalis sa alak kasi nakasanayan na. Nagiging habit. Tayo, yung mga leader, no, naging ano na tayo, workaholic. Kasi nakasanayan na natin. Ano gusto niyong asawa? Workaholic o alcoholic? Kaya nagbait-baitan ako hanggang nasanay na ako. Nakita ko, ang dami nagpapasalamat sa akin. Mas masarap pala. Pinanindigan ko na. Yun ang sikreto eh. Pababaitin ka muna bago ka payamanin. Pag mayaman ka na, kailangan magpakabait ka pa rin. Bakit? Mawawala yung yaman mo eh. Pag lumaki yung ulo mo, di ba, yung mga artista, pag nagsumikat, nagkaroon ng hydrocephalus, yung mga leader, isang pitik lang ni Lord yan. Ubus ang leader mo. Ubus ang grupo mo. O kaya dapat magpakabait para yumaman. Pag mayaman, magpakabait lalo para ma-maintain yung yaman. At ang goal natin dito is yumaman, hindi magmukhang mayaman. Kasi marami kong mga kilala, ang lalakas ng dating eh. Di ba? Japorms, pero wala namang pera. Ang lakas ng dating, wala namang dato. Mas maganda na yung simple lang tayo, pero may pera tayo. No? Pag nag-share-share, may pang-share tayo. Hindi yung pag-sharing na sa restaurant, nawawala ka na. Andiyan na yung bill, sabi mo, hello, hello, hello. Nag-CR ka na kasi nandiyan na yung bill. Di ba? Yes, upline attitude. Kaya na, nag-message si Coach Fernan. Naganda ang business plan. Sabi niya, pwede ka ba mag-training? Sabi ko, sige. Yes, coach. Basta posible, ha? Basta posible, yes. Yes lang tayo sa coach natin, sa mentor natin. Alam naman natin kung valid yung excuse natin eh. Nung unang-una niya akong in-invite, di mo na ako nag-yes kasi wala pa akong PowerPoint noon eh. Sagwa naman, magbabagsak ako ng mag-share ako, wala akong PowerPoint, di ba? Okay. They take action even upline is not watching. Hindi ka naman umahataw dito para sa upline mo eh. Umahataw ka para sa pangarap mo. Kaya hindi mo kailangang magpakitang gilas sa mga upline. Alam mo sa sarili mo, no? Kung nagtatrabaho ka o hindi. Hindi man nakikita ng upline mo yan, hindi ka na-appreciate ng mga tao sa paligid mo, may nakakakita sa'yo. Nakikita ni Lord lahat ng effort natin. Walang nasasayang. God will give us what we deserve. Kung anong meron ka ngayon, deserve mo yan. Kung wala ka ngayon, sino may kasalanan? Kaya hataw lang tayo, araw-araw, consistent. Turing mong malaking negosyo to kasi napakalaking negosyo nito. Maliit na oras lang bibigay mo, it means hindi mo nakikita kung gaano kalaki yung business. Kami nga, halos di na magpahinga eh. Nagising ako kagabi natulog ako kagabi, parang magwa 1 o'clock. Alas 6, kausap ko na yung leader ko sa Washington. Di ba? Binibigyan ko lang kayo ng idea. Hindi po ako nagyayabang na magaling ako, hindi po. Sinasabi ko lang yung ginagawa ko kasi nakikita ko effective eh. Ang maganda po dito kasi nakikita mo yung numero mo eh. Ako po, umaga, tanghali, gabi, tinitignan ko yung view rank ko. Kaya pa nung bagsak yung view rank ko, from 524 kami, yung active ko, 524, naging 477 nung end of October.
Wake up call. Sabi ko, pa-meeting ako. Sabi ko, ba't bumagsak numero natin? Anong kulang? Anong solusyon? Anong kailangan natin gawin? Wake up, wake up. Gising tayo, gising tayo. Okay? They humble down. No? Humble down, not humbug down. Kailangan humble lang tayo. Hindi palaging tayo yung magaling. Kaya ako lagi tinatanong ng mga leader ko, tama ba yung ginawa ko? Ano bang dapat natin gawin? Lahat sila may boses. May meeting kami every other day. Oh, lagi nagpaplano, lagi nag-uusap. Hindi ikaw leader, ikaw lang ang boses mo lang. Lahat pwedeng magsalita, lahat pwedeng magbigay ng idea. Minsan nga sa idea na hindi maganda, may lumalabas na panibagong idea. Nakakaisip yung mga ka-meeting mo. Galing do sa idea na hindi mai-apply pero makakaisip ka, teka, parang mas okay to. Okay? Willing to sacrifice. Yan, leader po tayo, hindi tayo boss. Kaya dapat willing tayong magsakripisyo. Kaya ako sabi ko sa grupo ko, last pagin niyo ako. Bigyan niyo ako ng bigyan ng talk sa Zoom, sa offline, pero meron kaming mga kondisyon pag mag-offline ako. Kailangan klaro. May quota sila. Hindi pwedeng lilipad ka ng malayo tapos wala kayong quota. Pag di sila nakakota, hindi na ako babalik doon. Gagawin namin yung part namin, tayo mga leader, gawin natin yung part natin, pero gawin naman nila yung part nila. Gawin din natin yung part natin. Huwag ka muna magpatok kung di ka naman marunong mag-follow up saka mag-close. Aralin mo muna mag-follow up saka mag-close. At sabihin mo sa akin, Coach, wala kasi akong time mag-follow up. Huwag ka muna magpatok kung wala ka pang time. Kasi hindi lang nasasayang yung effort ng mga upline, pati effort mo. Nagpagod ka rin, gumising ka rin ng maaga, pinakain mo pa yung upline mo. Gumasos ka rin, tapos walang pay-in. Kaya nga, dagdagan ko, Coach Janet, yung GPS, get in, plug in, stay in, pay in. Kasi naka-get in ka, plug in, stay in, wala kang pay in, gutom. Pag nagutom yan, malulobat yan. Pag nagutom yan, mag-iisip-isip yan, tama pa ba ginagawa ko? Kaya dapat GPSP, get in, plug in, stay in, pay in. Kailangan may pay in. Hindi pwedeng walang pay in. Saan tayo kukuha ng panggastos natin? Saan tayo kukuha ng pang-subscribe natin? Willing to learn. Leader ka, aral ka ng aral. The moment you stop learning, you stop leading. Para may alam ka, ginaya ka ng leader mo, may bago kang alam, gagayahin ka, non-stop ang learning. Kaya continuous, no? Continuous learning, continuous betterment, continuous improvement. Pag nag-improve ka, mag-i-improve yung team mo, mag-i-improve yung buhay mo, yung negosyo mo. Okay? Willing to teach. Ang masarap dito, no, natutunan mo ngayong maga, natutunan mo ngayong gabi, bukas, pwede mo nang ituro sa group mo. Eh sa labas, yung malalaking negosyo, tuturuan ka ba nila kung paano nag-grow yung kanilang hardware, yung kanilang coffee shop? Hindi. Kasi pwedeng magkalaban kayo sa business. Dito, hindi. Pag magagaling yung leader mo, huwag ka makipag-compete. Pag magagaling sila, matuwa ka, magpasalamat ka. Kasi yan ang ginagawa ng mayayaman. Nag-hire sila ng mga cum laude, summa cum laude, nag-aabang sila ng mga matatalinong estudyante. Seswelduhan nila yon. Nilileverage nila yung talino ng mga estudyante na matatalino mga empleyado ginagamit ng kumpanya para yumaman yung kumpanya. Ganon din dito, pag magagaling ang leader mo, matatalino. Hindi ako magaling. Hindi ako magaling. Mabait lang ako. Ba't ako bumait? Nagbait-baitan, nagtuloy-tuloy na. Kasi yung attitude, ano yan eh, power yan eh. Pag mabait ka, rerespetuhan ka ng mga tao. Ang katuwiran ko, di baling nalalamangan ako, wag lang ako malalamang. Kaya ako po, pag may mga pautang ako, nahihiya ako maningil eh. Hiyang-hiya po ako, sa totoo lang. Pag ako may pautang, ako pa nahihiyang maningil. Nakakahiya, di ba? Pero lahat po ng binibigay natin, babalik sa atin yan eh. Pag ikaw naluloko, swerte mo kasi ikaw naloko. Kasi siswertein ka eh. Babalik sa iyo yan. Yung nanloko, babalik din sa kanya yan. What goes around always comes around.
Ako, I believe in karma. Mga ginawa kong mali sa buhay ko, bumalik sa akin, na-karma ako. Tinanggap ko. Kasi kung marunong ka tumanggap ng blessing, dapat marunong ka din tumanggap ng mga challenges, ng mga pain. No pain, no gain. Pag di tayo nagkamali, di tayo natututo. Sometimes we win, sometimes we learn. Oh my God. Okay? Leaders are believers. Yan. Believe first and you will see the result. Maniwala ka. At makikita yung naniniwala sa galaw. Naniniwala ka, magda-diamond ka. Pero tanghali na, tulog ka pa. Ang sabi, tulungan, hindi tulugan. Maniwala ka, sabayan ng aksyon. Kasi pag naniniwala ka na, gumagalaw na yung katawan mo, sumusunod na yan. Yun totoong naniniwala. Paano ka magda-diamond? Eh, nagtotok ka lang once a week. Si coach ng Lunes hanggang Linggo. Yan naman ako sa iyo. Not to see is to believe. Ang mga Chinese, di ba, pag nagnegosyo yan, sumusugal, nagtitake ng risk, believe, nakikita. Meron ba nagtayo na negosyo ganito? Pag binuksan ko itong negosyo na to, sigurado ako lugi to. Meron bang ganon? Naniniwala silang kikita, pero nalugi. Ano sabi? Next time, kikita na. Alam ko na kung saan ako nagkamali. Saan ako nagkamali? Importante natuto ka. Ang leader, they think big. They act big. They become big. Big time business to. Kaya bigyan mo ng malaking oras, malaking effort. Ang maganda, ang liit ng nilabas natin dito. 3,600 per month, 20 pesos per day. Pag nagnegosyo ka sa labas, napakalaki ng overhead expenses. 20 pesos ang araw. Nakikita mo yung 600, malaki para sa'yo. Magbabayad na naman. Samantalang nung empleyado ka, kasya ba yung 20 pesos sa pamasahe mo araw-araw? Namumuhunan ka din doon. Kasya ba ang 20 pesos araw-araw na pamasahe mo nung pumapasok ka sa trabaho? Di ba hindi? Dito 20 pesos lang, nasa bahay ka. Dati ka naman gumagastos sa wifi, sa data, kahit wala ka pa sa libgod. Kaya 20 pesos lang per day para sa subscription mo. Eh kung laking-laki ka sa 600, laking-laki ka sa 3,000, malaki nga. Malaki ang problema mo. Hindi pa nakabukas yung third eye mo. Hindi pa naiintindihan yung business. We have a big time business pero small time yung capital. Alam mo, isipin mo, ang nilabas mo 20 million. Siguro hindi ka na natulog. Siguro hindi ka na napakali. Alumpihin ka palagi. Araw-araw, maaga pa lang, gising ka na. Kasi 20 million yung puhunan mo eh. Pero yung 20 million, hindi lang 20 million ang nawawala sa'yo dito. Hindi lang 30 million, napakalaki po nito. Can you imagine what life is gonna be like pag diamond na tayo? Na-imagine nyo ba? Pag sabog-sabog na yung live good sa buong nakita na nila, yung nakikita natin na highest quality organic product, pero pinakamura, mas mura pa sa local product, yun, dun pa lang panalo ka na eh. Kung wala kang budget sa health mo, may mali. May budget ka nga sa bisyo eh. Namamahalan ka sa super red, pero yung super red horse, hindi ka namamahalan kasi sabi ito ang tama. Organic supplement, mali. Yung alak, tama. Tama ka. May budget tayo sa mga bagay na hindi naman kailangan, pwede namang wala. Pero yung health natin, yan yung ating greatest wealth. Bali wala lahat ng pera pag tinamaan ka ng matinding sakit. Kaya ako yung in-order kong unang-unang international pack, hindi namin ininom namin lahat. Kasi dapat pinapahalagahan yung health, hindi yung kung kailan ka na-stroke, saka ka nagja-jogging. Kung kailan may sakit na yung anak mo, saka ka bibili ng prutas. Kaya lumalakas. Lumalakas yung bantay. Kasi ang umubos ng prutas yung bantay, hindi yung anak mo. Wala nang gana yun eh.
masarap yung nagpapapaya kasi gusto mo, hindi pumapayat ka ng kusa kasi mataas na sugar mo. Sweet ka na. You're so sweet. 200 ang sugar mo, 300 ang sugar mo, saka ka ngayon mag-iisip-isip. I have a friend na he has a friend na gusto-gusto nang mag-jogging ng friend niya pero hindi na pwede kasi may sakit na sa puso. Bawal lang hingalin. Palaging nasa huli ang pagsisisi. Magbigay tayo ng budget sa health natin. Eh, yung matitipid mo pa lang po no, sa product natin, bawi na yung $50 mo every month, bawi na yung 600 pesos mo. Isang product pa lang. Multivitamins pa lang. Ako, ginamit ko yung multivitamins, grabe, no? Not na-experience niyo ba yun, guys? Yung multivitamins? Wala effect, pero may front effect. Okay? Yan. Leaders are committed. Para sa akin, napaka-importante po ng commitment. Bakit? Once na nag-commit ka, lagi kang uma-attend ng mga seminar, ng mga meeting, ng mga training, ng mga kung ano-ano man, mga activities ng Live Good, nag-commit ka. Siyempre, lagi kang nandyan, papasok ngayon dyan yung knowledge. Papasok yung knowledge. At dahil nag-commit ka, palagi kang present, papasok din dyan yung skills. Dahil unti-unti, pag natututo ka, nai-apply mo yan eh. Kaya guys, mag-commit ka lang. Lagi ka lang mag-tune in. No? Get in, plug in, stay in, pay in. Pag walang pay in, ako, 2 buwan, hindi utak negosyante yan, bayad na na. Wala pa nga akong kinikita. Kasi nga, hindi utak negosyante. Ang nakikita nila, yung ilalabas nila, hindi mo nakikita yung ibibigay sa inyo, Live Good. Yung ultimate freedom, financial freedom, time freedom, and health freedom. They are committed to serve. Ang leader, willing mag-serve, hindi mabilang, hindi makwenta. Ang taong makwenta, puro kwenta, yan ang mga taong walang kwenta. Mag-serve ka na wala kang hinahanap na kapalit. Kagaya ni Coach Maria Janet. Grabe, di ba? Yung serbisyo niya, nakikita niyo ba, guys? Feeling ko nga, wala siyang. Ting bubuksan ko yung Zoom, ting bubuksan ko yung buko siya, nakikita ko. Parang feeling ko, ano siya eh, 200% na full-time. They are committed to guide. I-guide natin yung mga bago. Huwag kang maiinis sa mga makukulit. Kasi may mga affiliates tayo na Pentium 1. Matagal maka-pick up. May affiliates tayo na matigas ang daliri. Ang hirap turuan. Meron tayo mga affiliates na madaling kausap, mahirap usap. Merong parang wala kang kausap. Mga mulala. Mulala. Di ba? Kaya dito, papahabain yung pasensya natin. Isa po yan sa lako ako dito. Yung humaba yung pasensya ko kasi dati napakamainitin ng ulo ko. Okay? They are committed to manage, to train. Ayan, lahat ng yan, dapat committed tayo. To motivate, to inspire. Payamanin muna ang affiliate bago ang sarili. Kaya hindi ka kumikita pa, kaya hindi ka pa nagra-rank up kasi wala pang nagra-rank up sa ilalim mo. Tulungan mo silang mag-rank up. Humanap ka ng project. Hindi ka humanap ng pangit, humanap ka ng project. Ibig sabihin, piliin mo sa mga tao mo sino yung karapat dapat suportahan. Pili ka ng 3 o 5. Depende sa'yo kung gusto mong diamond lang, 3. Kung crown diamond, 5. Na deserving. Kausapin mo ng heart to heart. Okay? Natutulungan kita, tulungan mo yung sarili mo. Magtulungan tayo, ito yung gagawin natin. Sunod ka sa akin, tutulungan kitang mag-rank up. Pag nakita mo na hindi deserving, sa ilalim. Sino yung mga deserving doon? Sino yung nagkukumit? Makikita mo naman eh. Napakalaking tulong ng group chat. Kasi sa group chat, makikita mo talaga kung sino yung active. Sino yung nagpo-post ng mga activities. Yung baka naman active lang ng like, post lang ng post, pero wala namang activities, wala namang pinakausap, wala namang pinapakausap. Naka-GPS lang. Walang pay-in. Makikita mo doon sino nagpo-post. Yung iba kaya hindi makapag-post, wala naman talagang ginagawa.
Kaya makikita mo sino talaga yung may activities every day. Sino yung umaattend palagi. Kita mo yung baraha. Yun yung maganda. Alam mo kung sino yung tutulungan. Kung wala ka pang makita, huwag ka munang tumigil. Huwag kang tumigil. Makakakita ka din. Pag tuloy-tuloy ka na nagsisipag araw-araw, makakakuha ka rin ng masipag na kagaya mo o mas masipag pa sa'yo. Leaders are mentors and motivators. Leaders are highly motivated. Kagaya po ako na, nagsabi na ako kayo na baka may mga sensitive dito. Kasi kami po ay mga highly motivated. Minsan, masakit kami magsalita. Baka masaktan ka. Highly motivated. It's easy to motivate others if you are motivated. Ikaw muna, magmumula sa'yo. Mentor. Ano ba yung mentor? Saka trainer, magkaiba yan. Ang mentor, tinuturo niya sa'yo yung ginagawa niya or nagawa niya na. Halimbawa, yung mentor mo, sabi ng mentor mo, magkakakotse ka dito. Wala naman siyang kotse. Trainer lang yun. Parang sa school, meron mga professor nagtuturo ng business, wala naman silang business. Kasi iba pa rin yung experience. Experience is the best teacher. Kami, kasi nangyari na sa amin, yung gusto niyo mangyari sa buhay niyo, syempre, ano bang typical na pangarap ng mga Pilipino? Magkabahay. Nagkabahay na kami. Nagkakotse na kami. Travel sa iba't ibang bansa. May mga insurance. Meron na, nakuha na eh. Nakuha ko na ng pangarap ko, yung unang set dun sa dati kong company. Sobra-sobra pa. Eh, ba't pa ako nagpupursige? Kasi habang nabubuhay ka, dapat meron kang mga goals. Kasi kung wala ka ng goals, ano pang iniintay mo? Sundo? Ano iniintay mo? Yung liwanag? Kailangan meron kang pangarap, nag-upgrade ka, nagle-level up ka. Kung dati nangarap ka magka-aircon, nagkabili ka na ng aircon, na ano ba tawag doon sa lumang aircon? Box type. Ngayon, dahil gusto mo naman magkaroon ng split type. Nagle-level up. Kung nakapunta ka ng Boracay, level up. Next, gusto mo naman pumunta ng Palawan. Dapat lagi tayong meron new set of goals. May bago. Nakuha mo yung pangarap mo, level up ka na. Parang kami dati, nagkaroon kami ng Avanza. No? Yung una-una ko sasakyan, Avanza. Nangarap naman ako magkaroon ng malaking sasakyan. No? Nagkaroon tayo ng Ford Everest. Nung nagkaroon ako ng Ford Everest, nangarap naman ako magkaroon ng sports car. Di ba? Kasi kung wala na, tapos na, ano pa? Ano pa, di ba? Wala na. Eh, ang bata pa natin eh. Saka yung mga Chinese, alam niyo mga Chinese, wala sa bokabularyo nila yung magretiro. Di ba? Namatay na lang sila, nagnegosyo pa rin. Kasi pag nagretiro ka, hihina yung ano mo eh. Hihina yung katawan mo. Hahanap-hanapin ng katawan mo yung dating ginagawa mo. Kaya pwede mong bawasan unti-unti. Huwag mong biglain. Kaya nga iba, di ba? Pag tumigil ng bigla sa yosi, lalo nagkakasakit. Unti-unti lang. May kwento nga yan, mamamatay na lang yung Chinese. Nagalit pa siya kasi walang bantay sa negosyo, sa hardware. Kasi nandun sila lahat eh, yung buong family. Sinong bantay sa negosyo natin? Mga damuho kayo, di ba? Mamamatay na, negosyo pa na nasa isip. Kasi ang pagninegosyo, parang bisyo yan eh. Type mo nga, bisyo na to. Pag ang naging bisyo mo, negosyo, yayaman yung pamilya mo. Kasi nasa isip mo, puro negosyo, 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 negosyo. Puro live good, live good, live good. Magparami ka ng leaders, magparami ka ng tao. Kami mong bisyo to. Ako, wala akong bisyo eh. Hindi ako naninigarilyo. Hindi ako umiinom. Hindi ako nang bababae. Hindi ako nagsasabi ng totoo. Hindi, joke lang. Sa totoo lang po, wala pa akong bisyo. Umiinom pa ako occasionally. Minsan, umiinom ako para makabanding ko yung mga grupo. Pero madalang po. Saka hindi na ako umiinom ngayon na yung talagang lasing. Hindi. Pag sinabi kong 4 bottles, enough na yun. Tapos yung light lang. Okay? Yung napa-join ko nga no isang araw, ano kami, 2 bottles kami. Konting kwentuhan, planning. Okay? Be a model first so that your affiliate will follow and imitate you. Ikaw muna. Kung ano gusto mong maging yung mga tao mo, ikaw muna. Gusto mo magsipag sila, ikaw di ka naman masipag.
Gusto mo mag-talk sila araw-araw, ikaw di ka naman nagtutalk. Sa'yo magsisimula. Impluwensyahan mo sila para gayahin ka nila. Kung anong nakikita nila sa gagayahin nila. Kaya ako, basta nagsisipag ako everyday. Yun, may mga gumagaya na rin sa akin. Basta meron kaming meeting, pagtapos na yung meeting, mag-prospect na ako sa online, maghahanap na ako ng kakausapin ko, ng itoto ko, magtatawag ako. Tapos pinopost ko lahat yun sa GC namin para nakita nila na araw-araw may ginagawa ako. Pag meron akong direct, post ko. O another direct. O on the spot. Makita nila na nagde-direct tayo, hindi tayo tumitigil. Lahat ng gusto mong maging yung mga leaders mo, ikaw muna. Sabihin mo nga, ako muna. Ako muna ang gagawa para gayahin nila ako. Ako muna. Leaders know what they want. Dapat alam mo, malinaw sa'yo, ano gusto mo? Siyempre, dito Live Good, alam na lahat. Gusto natin mag-diamond. Kaya malinaw eh. Kasi pag nag-diamond ka, diamond is freedom. Know where they are going and know how to get what they want. Paano ka magda-diamond? Kailangan tulungan mo yung mga tao mo mag-rank up. Paano sila magra-rank up? Kailangan may mga activities kayo. Kasi pag walang activities, walang result. Maraming activities, maraming result. Konti ang activities, konti ang result. Kailangan, gusto mong mag-diamond, massive action. Bisyo, gawin mong bisyo ang pag-live good. Di ba? Pag nagbibisyo ka, wala makapigil sa'yo. Hindi ka mapigil ng boyfriend mo, ng nanay mo, hindi ka mapigil ng girlfriend mo, ng asawa mo, kasi nga bisyo eh. Di ba? Yung mga nagda-drugs, wala makapigil. Yung mga alcoholic, wala makapigil. O ikaw, maging workaholic ka, at least, di ba? Nagpagod ka na nagpagod, naging bisyo mo yung pagtatrabaho, pagninegosyo dito sa Live Good, pero nabibigay mo yung masarap na buhay sa pamilya mo. Alam mo na kung saan ka papunta dito. Diamond. Ang dami nang nag-diamond. 27 sa Pilipinas. O di yun ang gayahin mo. Huwag mong gayahin yung mga tumigil. Sumali na kami dyan, 2023 pa. Hindi naman kami kumita. Bakit? Tumigil sila. Kasi ang pinakamadaling gawin, tumigil. O ngayon, sabihin mo, titigil ka na. O, bukas, wala ka, hindi ka na mahihirapan. Hindi ka na ma-reject. Hindi ka na magtatrabaho araw-araw. Hindi ka na manonood ng training sa Zoom. Hindi ka na mag-tune in. At hindi ka na rin yayaman. Bakit? Nabigyan ka na ng opportunity. Nahirapan ka, ayaw mo. Pag binigyan ka uli ng another opportunity, walang opportunity na madali. Bakit? Kung madaling yumaman lahat ng tao, mayaman na. Ang yumayaman yung naniniwala at handang magtiis, handang magsakripisyo para yumaman. Kasi kung ayaw mong mahirapan, makasarili ka. Hindi mabibigyan ng maganda buhay pamilya mo kung ayaw mong mahirapan. Kasi kailangan merong mag-sacrifice, merong alay. Ikaw yung alay. Hindi anay, alay. Bibigay mo lahat para mabigyan mo sila ng magandang buhay. Kung wala pang mayaman sa pamilya mo, ikaw yun, ikaw magsisimula. Hindi mo kasalanan ipanganak ka ng mahirap, pero mamatay ka ng mahirap. Kasalanan mo kasi wala kang ginawa. Kung bakit wala kang pera ngayon, kasi pumapayag kang wala kang pera. Huwag kang pumayag. Okay ngayon, wala kang pera, pero dapat next year may pera ka na. Dapat next year platinum ka na. Dapat diamond ka na. At para mangyari yun, dapat may gagawin ka. Niinit yung ulo ko ah. A leader without a vision is a leader without a power to lead. Dapat may nakikita ka at dapat nakikita ka ng mga leader mo. Ikaw ang pagsisimulaan. Ikaw magpapakita sa kanila, ikaw yung tour guide, ikaw yung magsasabi sa kanila na ito yung pwede mangyari sa atin. Kahit di pa nangyayari, dapat kitang-kita mo na magmi-meeting tayo sa Boracay, magmi-meeting tayo sa Hong Kong, sa Singapore, pupunta tayo sa Florida, USA, bibisitahin natin si paring Ben Glinsky, iinom tayo ng vodka. Dapat may nakikita kang ganun. Kasi alam di ba, lahat ng pangarap ko na natupad ko, dati nakikita ko lang sa isip ko. Ini-imagine ko lang. Marunong ba kayo mag-imagine? Boys? Yan, yung mga boys, gagaling mag-imagine yan. Imagine mo na yung buhay na meron ka pag diamond ka na. At ngayon, kung ang sarap ng pagkaka-imagine mo, gandang-ganda ka, bago mo makuha yung sarap, dadaan ka muna sa hirap. Hindi pwedeng masarap agad. Kasi pag ang buhay mo, inuna mo yung sarap, ang buhay mo hihirap.
Pag sa live good, inuna mo yung hirap, 2 taon lang, bebe. 2 taon lang nahirap. Ako sinabi ko sa sarili ko, pag 2 taon, di ako nag-diamond, hindi ako papayag. Dapat mag-diamond ako. Matagal yun, sabi ni Coach Penon, ang tagal naman yan. Pero sa akin, yung realistic, 2 taon. Lalo na, di sinabi ko na sa inyo ngayon, kailangan kong panindigan. Minsan, mas maganda yung sinasabi mo kasi kailangan mong panindigan. Kasi ang isang sikreto rito, panindigan mo, seryosohin mo lang. Mukha ba akong seryoso? Seryoso ako. Mabiro ako, pero pagdating sa trabaho, bakbakan tayo. Kahit walugan, sama ako sa inyo, samahan ko kayo. A great leader is a proactive, not a reactive. Puro ka reklamo. Kasi walang product sa Pilipinas. Ano sasabihin sa inyo ng mga diamond? Haha, nag-diamond kami, wala pa naman fulfillment center sa Pilipinas. Huwag ka maghanap ng dahilan. Dapat tayo ang pinagsisimula, no? Na naghahanap tayo ng solusyon. Kasi ang leader always see a solution in every problem. Ang mga reactive leader always see a problem in every solution. Konsumisyon ka. Pag reklamo ka ng reklamo, ang ibibigay sa ng universe, puro mga bagay na karekla-reklamo. Pero pag nagpapasalamat ka na nagpapasalamat, grateful ka kahit maliit yung dollar mo, bibigyan ka ni Lord ng mas malaking dollar, mas malaking income kasi grateful ka nagpapasalamat ka Dapat lagi mo nakikita yung positibo. Nalagasan ka ng tao. Natirang ka ng 20, 30, 40, 50, 70. Sana nakita mo may tao ka na. Yes, may 70 na akong tao. Kailangan ko lang magsipag. Kailangan namin magplano. Meron na akong 80 tao, 100 tao, kaya nalagas yung iba. Bakit? Ikaw, meron ka ng 100 tao, nalagasan ka ng 50, may 50 ka pa. May 50 ka pa. Yung iba hindi pa na-i-invite. Yung iba hindi pa nadidinig yung live good. Ikaw may 50 ka na, magsisimula ka. Hindi ka magsisimula from scratch. May knowledge ka na, may skills ka na, may alam ka na. May mga coaches na tutulong sa'yo. Huwag mong tingnan yung negative. Tingnan mo yung positive. Nalagasan ka, alamin mo ba't ka nalagasan. Para susunod, malesen na yung pagkalagas. Para hindi malagas yung buhok mo. Kasi pag lagi ka nalalagasan, susunod na malalagas yung buhok mo. Ano nangyari? Ba't nawawala sila? Kasi nawawala ka din Lagi kang wala. Gets nyo Wala akong pinapatamaan dito Tamaan yung katabi mo. Okay? Leaders have strong determination to succeed. Whatever it takes. The difference between successful and unsuccessful leader is determination. Ito yung tipong kahit mag-isa ka na lang, pero tutuloy ka pa rin kasi alam mo na tama yung ginagawa mo. Nag-o-offer ka ng highest quality organic product sa murang halaga, makakatulong ka sa mga consumer, makakatulong ka sa sarili mo, sa pamilya mo. Anong mali doon? Ba't hihinto? Madalas kasi, yung mali, pag maraming gumagawa, maraming tumigil, maraming gumagawang tumigil, akala mo nagmumukhang tama. Sila ang tama kasi marami sila Ang alak, tama, mali. Ang alak, mali. Pero mas maraming umiinom na lalaki, hindi. Pero mali yun. Walang dinudulot na maganda sa katawan natin. Pero syempre, yung mga manginginom, i-justify nila yan na kailangan ng katawan ng alcohol. Alam niyo ba ako nung umalis ako sa dati kong company, kaya ako umalis hindi sa sarili ko. Kasi kumikita ako doon. Kumikita ako 120 to 200,000 per month. Pag may promo, 200,000 and up. Pag walang promo, 100, 120. That's enough para mabuhay kami ng maayos. Pero ang inisip ko, yung mga leader ko na hindi na nakakabayad na sasakyan, nahihirapan na sila. Tapos, ang income, isang pares, 2 pares. Sila lang ng beef pares.
Ang malungkot, nung lumipat kami, sinamahan nila ako, pero after ilang weeks, months, nawala din sila. Yung dahilan ko ba't ako lumipat, nawala. Pero dahil leader tayo, nakabuo tayo ng bagong team. Kasi pag meron ka ng knowledge, meron ka ng skills, kahit tanggalin sa'yo yung mga tao, makakabuo ka uli. Ang maganda, swerte ko dahil malakas pa ako, kaya ko pa. 49 pa lang ako. Magkaiba yung 49 na ako saka 49 pa lang ako. Kasi pag sinabi mong 49 na ako, feeling mo matanda ka na. 49 pa lang ako. Kalahati pa lang ng buhay ko kasi mamamatay ako 88. Mahaba pa yung panahon ko. May panahon pa ako para makabawi, para makabayad ng mga obligasyon ko doon sa naiwan ko dahil doon sa dati kong kumpanya. Magbabayad ako. Yun yung biggest why ko ngayon. Kasi nakuha ko na yung mga pangarap ko eh. Travel, insurance, bahay, kotse. Sa kasi-save ko ng aking negosyo. Kasi meron po akong center doon. Kasi save ko ng center. Nagkaroon ako ng malaking challenges. Pero hindi ko tatalikuran yun. Kaya ako nagpupursige ngayon. Kailangan ko mag-diamond para masettle ko lahat ng kailangan kong isettle. Hindi po ako yung leader na mapag-pretend na okay ako. Kasi tinatanggap ko lahat yan. Challenges, blessing. Dapat tinatanggap natin yan. Okay? Victory at all costs. Victory in spite of terror. Sunugin nyo na yung tulay nyo. Sunugin nyo na yung marko nyo. Isipin nyo, wala na tayong ibang gagawin kundi live good. Kasi kung meron kang plan B, sabihin mo, kahit di man ako kumita sa live good, may trabaho naman ako, okay naman income ko, may negosyo naman kami. Yes, okay ka dyan. Pero kung gusto mo magtagumpay dito kay live good, dapat wala kang plan B. Live good or nothing. For without victory, there is no survival. Isipin mo, ano? Sunog na yung tulay, sunog na yung barko, wala ka nang babalikan. Ang kailangan mo na lang manalo. Ang maganda, tutulungan tayo ni Ben, no? Kasi alam ni Ben kung paano tayo mananalo. Ang kayong maiinip. Maraming paano yung kumpanya, ramdam ko siya. No? Ramdam mo, kung ikaw marunong ka bumasa ng tao, matagal na tayo sa industry, makikita mo yung sa panalita ng tao, mababasa mo yung puso niya. Imagine mo, 85% ng subscription natin napupunta sa atin, sa tao din, sa komisyon. Yung produkto, halos hindi na pinagkatubuan. Napakaganda no, ng mission ng company. Na maging healthy tayo, stay healthy, na hindi nasasaktan yung bulsa natin. Leaders have trust and respect. Yan. Trust is the foundation of leadership. Magtiwala tayo sa mga leader natin para magtiwala din sa atin mga leader natin. Wala namang perfectong leader eh. Even ako, hindi ako perfecto. Yung sa tingin yung tamang sinabi, sundin nyo, gawin nyo, pag-aralan nyo. Kung may mali akong nasabi, sa sobrang gigil ko, huwag nyong gayahin. Para ka lang kumakain ng isda. Alam mo ng tinik, kakainin mo pa. Huwag mong kainin yung tinik. Kainin mo lang yung mapapakinabangan mo, yung laman lang. Pag mapait, itapon mo. Abdo yun, abdo. No? Si Abdo. Abdo. Okay? Trust your leaders, let them grow. Pagtiwalaan mo sila. Isalang mo sila. Parang si Coach Fernan, alam niyo, hindi naman niya ako, hindi naman ako nag-audition, hindi naman ako tinesting. Nagtiwala siya sa akin. Ang ginawa ko, nag-pray ako, Lord, guide mo ako. Diba? Coach Janet, pag-guide naman, pag-tulong naman. Kasi hindi ako teki eh. Teka? Andito nga yung daughter ko kanina, in-assist niya ako hanggang sabi ko, wag mo ko iwan na hanggat makasalang na. Pag nakakita mo nang gigigil na ako, pwede mo na akong iwan. Sinalang ako ni Coach Fernan, walang practice. Kasi alam niya, no, na kung magkamali man ako dito, tututo ako. Hayaan mo yung leader mo, isalang mo, hayaan mo magbukang eng-eng. Bakit? Dati mukha rin kaming eng-eng. Unang talk ko sa Langgam, San Pedro Laguna, unang talk ko, ay grabe, nanginginig yung mic. Pinigil ko, nanginginig pa rin. Nakalimutan ko yung kinabisa ko eh. Anong ginawa ko? Inulit ko uli, nanginginig pa rin. Inulit ko uli, nanginginig pa rin. After ilang months, wala nang inig. After ilang months, sasabihin na ng mga coaches, mga mentor,
Time na. Kasi ayaw mo na magpigil eh. Madami ka ng alam eh. Pag madami ka ng alam, yung sinabi ko kayo na 1 oras lang yung talk ko, 2 oras na tayo. Hindi ko napansin. Kasi may laman eh. Pag bago ka, wala kang masabi kasi walang laman. AE. Ano ba yung produkto nyo? AE. Ano yan? May AE? Ano ba yung negosyo nyo? AE. Kasi nga, wala ka pang knowledge. Kaya nga, knowledge is potential power. Hindi knowledge is power. Knowledge is potential power. Bakit? Marami diyang mga leader na nakikinig ngayon, may knowledge na, marunong mag-talk, marunong mag-motivate. Ang problema, wala namang tinotalk. Wala namang talk. Lag-talk. Sayang yung alam mo kung di mo ina-apply. Para kang nag-aral ka ng education, di ka naman nagturo. Nagbantay ka lang ng aso sa bahay. Bumili ka ng aso para may bantay yung bahay, tapos hindi ka makalis ng bahay kasi walang bantay yung aso. Ang kulit mo. They are the next generation of millionaires. Magtiwala ka sa kanila. Sila yung mga susunod na diamante, mga diamond. Hindi masabi kung sino dyan sa mga leader mo, pero meron dyan. Huwag ka lang titigil. Trust and respect your coaches, affiliates, crosslines. Trust the lead good company. Magtiwala. Ako sinasabi ko lang sa kanila, pag-scam ang live good, ako mismo ang magbabalik ng 3,000 mo. Meron din akong money back guarantee. 9 days lang, hindi 90 days. 9 days money back guarantee. Pag-scam ang live good, babalik ko yung 3,000 mo. Yung iba, pag di kumita, na-scam. Come on, kamuning. Na-scam ng katamaran mo. Kasi ang kumpanya, pag lumagpas ng 1 taon, nakatawid na yan dun sa deadline. Kasi ang mga company, tumatagal lang yan ng 6 months to 1. Tayo magdadalawang taon na. Nakatawid na tayo. Saka dito nagpapakita yung CEO, nagbibideo. Kitang-kita mo, buhay na buhay. Respect is earned. Pinaghihirapan, pinagpapaguran. Dati, hindi naman ako nirespeto eh. Bakit? Siyempre, tambay, manginginom, nakahubad. Punong-puno ng tato. Hindi, wala pa akong tato. Sino respeto sa akin? Eh, yung negosyo alok mo eh, manginginom ka. Kaya ginawa ko, nagbago ako. Eh, mahirap magbago. Kaya hindi mabago yung buhay natin, ang hirap magbago eh. Yun ang pinakamahirap sa lahat, magbago. Kaya ngayon, kailangan mong magbago. Kailangan mong baguhin yung sarili mo. Kailangan mong baguhin yung pananaw mo. Kasi kung ang pananaw mo, pananaw ng mahirap, hindi ka yayaman. Paano ba mag-isip yung mahirap? Live good, 3,600 every month. Yaman ka. Sabi ng mahirap. Mahirap yan eh. Wala namang madali eh. Madali ba magtrabaho? Sa trabaho may sakripisyo, sa negosyo may sakripisyo. Nung empleyado ako, may sakripisyo rin, di ba? Naalala ko, pagod na pagod ka sa trabaho, pipila ka sa FX. Ang haba ng pila. Sakripisyo. Ito malupit. Malapit ka na sa pila. Biglang umulan. Tanggal kayo lahat sa pila. Sakripisyo. Di ba? Siksikan. Pagsakay mo ng FX, ang baho ng katabi mo. Sakripisyo. Tama? Sumakay ka ng MRT, ng LRT, kahit di ka gumagalaw, napupunta ka sa loob. Natutusok ka pa ng payong. Mga babae, di ba? Natutusok kayo ng payong. Pagtingin mo, wala namang payong. Ano yung matigas? Payong kaibigan. Lahat may sakripisyo. Pero kung magsasakripisyo ka, dun ka na, sa yayaman ka. Kaya hindi kailangan matalino, kailangan marunong kang mamili. Magsasakripisyo ka sa hindi yayaman, matagal ka na dyan. Dito, yayaman ka, pag-iisipan mo. Magdadalawang isip ka. Maliit na nga lang yung isip natin, hahatiin pa natin, di lalong lumiit. Sa tingin mo, hindi nag-isip si Coach Maria Janet, hindi nag-isip. Si Coach Purge, hindi nag-isip. Nag-isip na yung mga yan. Sa tingin mo, mali yung desisyon nila na magtuloy-tuloy. Kitang-kita mo, tama eh. Dito tayo sa tama. Hindi mali ang pagiging empleyado. Pero dapat stepping stone lang yan. Huwag kang maging stone dyan. Huwag kang tumagal dyan. Stepping stone. Pag 5 taon ka na sa ginagawa mo at walang nangyayaring maganda, dalawa lang ang pwede mong gawin. Magdagdag ka ng ginagawa o magpalit ka ng ginagawa.
Hoy, gising! Okay? The greatest respect comes when a leader creates major change in an organization. Example, from ordinary person to a millionaire. Pag yumaman ka sa Libgod, nag-diamond ka na, grabe. A lot of people need to be saved. If you save life and make them wealthy, they will not only respect you, but they will call you angel. You are my angel. Dapat ganun ang mindset mo. Ikaw yung angel sa taong ini-invite mo. Hindi yung, pag sumali to, $25. 1 450. Tumaas ang dollar, 1.5. No, puro nasa isip mo, 1.5. $25. Natutulog ka na. $25, $25. Hindi po. Isipin mo maging anghel ka. No, ikaw yung maging daan sa pagbabago ng buhay nila. Yan, nangyari dito. Leaders, develop or create wiser and strong leaders. Dali lang, nagloko yung aking presentation. Pero okay lang. Sige, go tayo. You cannot develop leaders if you are not a leader. Ikaw muna. Okay? Tayo muna. Pag may mas magaling sa'yo, mas may matindi sa'yo, matuwa ka. Okay? Know how to do business presentation. Okay? Leaders know their priorities. Ayan. Every leader must know the Pareto principle or the 20-80 principle. Ano po ibig sabihin niyan? Yan. 20% of your priorities will give you 80% of your production. Kaya tayo, magkikreate tayo ng core leader. Yun ang tututukan natin, mga leader. Kaya kami, meron kami mga Kaizen Empire core leader. Sila yung tinututukan namin. Then, sila yung magbibigay ng 80% na production ng team. Okay? Yan. 20% of your appeal produces 80% of your income. Kaya develop tayo ng core leaders. Determine which affiliates are top 20%. Ito yung mga performer. Okay? Spend 80% of your time with the top 20%. Yan. Para hindi masayang yung oras natin, tutukan natin, tulungan natin. No? Yung talagang alam natin na nagbibigay din ng time sa business. Okay? Yan. Determine what 20% of the work gives 80% of the production. Yan. Kailangan marunong tayo mag-analyze. Yan, yung 4 pillars, di ba? Decide, take action, analyze, make adjustment. Napaka-importante niyan. Train the 20% to do the 80%. Kasi pag na-train mo yung mga leader mo, sila naman ang magti-train, no, sa baba nila. Kaya copy business lang siya. Efficiency is the foundation for success. So, kailangan maging efficient tayo para mangyari yan. Kailangan natin ng knowledge and skills na KSA. Knowledge, skills, and right attitude. Tamang pag-uugali. Yan. People become real leaders because of who they are. Yan. Kung sino tayo ngayon, hindi na yung dati. Kailangan baguhin na natin iwan na natin yung dating tayo, yung mareklamo, yung maraming excuses, okay, yung mabilang, okay? Who they know. Kung sino yung mga kilala. Kaya yung mga leader, di ba? Yung majority ng mga leader na mamimit natin sa labas, yung mga leader na marami silang kakilala. Kaya magandang hanapin yan. Okay? What they know. Yung may alam. Siyempre, ang leader maraming alam. Then, what they feel. Dapat bilang leader, feel mo na. Ngayon pa lang, diamond ka na. Feel mo na yun. Lagi mo siyang ini-imagine, lagi mo siyang sinasabi. Lagi ka nagpapasalamat. Na Lord, salamat, diamond na ako. Okay? Where they've been, ano yung pinagdaanan nila. O kami, marami kami pinagdaanan ng mga experience at doon kami natuto. Ano yung nagawa, no? Nagawa na natin. What they can do. At ano pa yung pwede natin gawin. Marami pa tayong pwedeng matutunan sa mga trainings. Marami tayong pwedeng gawin para mas marami pa tayong matulungan. Okay? Bottom line, what is leadership? Is influence. Kaya kung ano yung nakikita sa iyo ng mga tao mo, yun ang gagayahin nila. Kaya dapat maingat po tayo. Especially pagkasama natin mga leader natin. Kasi ako po,
Pag umiinom po ako kasama yung mga leader ko, sa totoo lang po, hindi po ako nagpapakalasing. Bakit? Kasi pag nalalasing tayo, lalabas at lalabas yung tunay na tayo. Na tinago na nga natin yun eh. Nilagay na natin sa baul eh. Kasi nga hindi yun yung sekreto para yumaman eh. Ito yung bagong ikaw na. New you. No, na leader, na willing na tumulong, na hindi na tayo naglalamang, hindi na tayo nandadaya, hindi na tayo nanloloko ng tao. Kasi laki ako sa kanto, kaya kong gawin yung mga negative na yun eh. Pero hindi yan ang sekreto para yumaman. Kailangan positive yung ating mga gawain. Okay? If a leader demonstrates a competency, genuine for others, and admirable character, people will follow. Yeah. Pag naramdaman nila yung totoong concern natin sa kanila, talagang susunod yan. Kaya ako may mga sumusunod talaga sa akin kasi ramdam nila talagang gusto ko talaga silang tulungan. At pinapakita ko yon through action, hindi lang sa salita. Ito yung malaking tanong na para sa ating lahat. Am I building people? No? Binibuild ba natin yung mga tao natin? Or building my dream and using people to do it? Yan. Tanong po sa lahat yan. Binibuild ba natin yung mga tao natin? Okay? Kasi pag na-build natin yan, mabibuild natin yung magandang negosyo. Importante po sa multi-level marketing, yung pong relationship. Magandang relationship. Kasi pag maganda ang relationship, susunod po yung magandang business. Pero kahit anong ganda ng business, pag nagkasira-sira ang relasyon o yung relationship, masisira po yung business. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Kaya yung nakikita natin ngayon, sa Live Good, tulungan po natin yung mga tao natin na mangyari po sa kanila. Yung sinasabi natin sa kanila na ito yung mangyayari sa iyo pag nakipagtulungan ka sa akin. Magda-diamond ka, pag nag-diamond ka, ito yung pwede mangyari sa family mo, ganito kasarap yung buhay. Masarap po sabi mo sa kanila, masarap ang may pera. Kasi pag may pera ka, marami kang choices. Pag wala kang pera, wala kang choice. Tama? Okay? Tapos na po ako. Maraming salamat po sa lahat ng nag-tune in, sa lahat ng sumuporta. Sana po sa mga susunod pong training, supportahan niyo ulit ako. Coach Maria Janet, thank you po. I'm done. Thank you po. God bless us all. Let's all live good. Ayan, grabe. Hello, hello, Coach Nok. Ayan. Palakpakan naman po natin si Coach Nok. Grabe. Ayan. Yuhu, sabi ni Coach Fernan. Babasahin ko lang, Coach Nok, yung mga comments dito sa atin para makita mo po no na talagang grabe ang ang mga comments nila. Natuto ba kayo, guys? No? Ayan. Kayo ba ay natuto? Di ba? Ayan, sandali lang, Coach Noka. At Ano nakapasa ako ba? pasadong-pasado, grabe. Talagang sobra-sobra yung learnings ngayon. Ayan, ang dami. So, yes po, ganda. Thank you so much. Coach Nick, Coach Nock, DMW, super, ang dami, hindi na ako makaget over dito, ang dami. Basahin ko lang, no, para makita mo. So, nakita mo, Coach, yung talagang pinanindigan niya, that is what we are doing here, yung when we edify a leader, no, what makes you a leader talaga is edification. Nung inintroduce ko si Coach, no, pinanindigan niya, that is edification. We do that. So once na in-edify mo ang isang leader, paninindigan talaga niya yon. And nakita niyo, punong-puno. Actually, walang tapon eh. Ang kapal nga ng mga notes ko, Coach Nok. Ang dami kong takeaways po talaga. So, nabusog po kami, sabing ganon. Thank you so much, Coach Nok, sa napakagandang training. We salute you po. Ayan, thank you so much, Coach Nok. Powerful training. Ma'am Mary Jane. Ayan, daming palakpak. Daming learnings po. Bring out the best in you. Overload po ang information and presentation. Super motivated. Natuto po. Ayan, thank you so much. Daming learnings. Very touching. Learning po. Another lesson for the day. Sobra-sobra po. The best po ang learning. Maraming palakpak, maraming natuto. Yes po, super powerful, Coach, inspiring. Thank you so much. Ayan, Coach Nok and DMW family, ang ganda. Yes po, wow, inspiring. Ayan,
Thank you so much. Yes po. Ayan, maraming salamat sa inyong presentation, Coach Nok. God bless you always. Ayan, so, ayan, sabi ni Coach Fernan, Coach Nok, pwede ka bang maging upline? Mag-pay in daw sa'yo si Coach Fernan. Ayan, mas lalong, mas lalong hindi ko maintindihan to. Thank you so much, more learning. Sana maulit muli. And then, thank you so much, Coach Nok. Alam mo, Coach Nok, no? Today, alam niyo po, everyone, ngayon po, ang training natin, I would say na it is truly hindi lang siya basta leadership training. It is an intentional leadership training. Alam niyo kung bakit? Nakita niyo siya, very natural and very genuine, no? So, inaan niyo yung principle, but then maraming mga real talk. And hiningi niya yung permission po ninyo na maging vulnerable po tayo. And yon, pag sinabi nating vulnerable tayo, maging vulnerable tayo, dapat open tayo for attacks. Kasi that will help us to be a better leader. Yan. So, ang dami talaga, Coach Nok, no? Punong-puno. Anyway, recorded po ito. And yung talagang ni-note down ko na na gustong-gusto ko, bukod dun sa Red Horse joke mo. Ay talagang ni-note down ko, syempre yung GPS plus PI. Ay hindi, wag PI kasi pay in. Wag PI, parang ang sama ng dating, Coach, no? Dapat GPS plus P na lang. Ayan. So, get in, plug in, stay in, and pay in. Ayan. So, tapos yung binanggit niya na gawin nating bisyo ang live good. Sabi niya. So, yung pag sinabi niyang yun yung napakaganda na mindset din, no? It is a mindset, intentional mindset. Pag ginawa mong bisyo siya, mas maganda pag ginawa mong bisyo kasi mas nagiging smooth and you make fun. Diba ang bisyo naman, walang struggle. Pag naging bisyo mo na siya, nagiging natural ka. And that is exactly what we are doing here, yung kultura na maging bisyo. Kasi kung minsan, pag sinabi mo na gawin yung passion ang live good, remember yung word na passion ang galing sa Latin world, which means, sacrifice. No? So what are you willing to sacrifice para gawin mo ang live good? Yung mga ibang tao, ayaw nila yon. But, pag ginawa mo siya, pag ang mindset mo, sasabihin mo na gawin mong bisyo ang live good, mukha siyang magaan na pakinggan. So it's all up to you. Gawin mong passion ang live good. What sacrifice are you willing to suffer from? Or gawin mo siyang bisyo para makita mo na i-command mo yung sarili mo na maging magaan sa'yo ang live good. So it is actually your choice. It is actually your decision, no? Ang importante is magdi-decide ka kung paano mo siya gawin. Maging decisive instead of indecisive. Kasi ang pagiging indecisive would create indecision. And indecision is also a decision. Kaya mamili po kayo kung paano nyo titignan si live good. So, maraming salamat po. Anyway, recorded po ito. Coach Nok, ang daming nagre-request, nagtatanong. So, ni-record ko po siya. And blessed na blessed po kami ngayon, Coach Nok, for you na andito. Sana hindi ito yung first time na makasama ka po namin. And thank you po sa energy. Thank you sa passion. Thank you for being so genuine. Iba pag genuine yung nagtutok kasi walang script, nararamdaman mo yung nanggagaling sa puso niya. Nararamdaman mo na hindi binabasa, natural, and dun mo talaga makikita that being a leader is talagang creating value. When you are just so natural and so genuine, people will love you and people will trust you. Hindi ho ba? Ayan, so kung may question po ba, baka may clarification kayo na gustong itanong kay Coach, no? If not, then i-close na po natin. Or, andito pala si Coach Fernan. Ayan. So, ayan, kung I'm open si listening. Coach. I'm listening. Okay. Anong magaling? I'm listening. Live. Ang galing, di ba, Congrats. Coach Fernan? Yan. Oo, galing talaga. And wala kang wala kang hindi pakikinggan. Alam mo yan, once you listen or once you listening, hindi ka nabibitaw eh.
no? Ganun ang dating ni Coach Nock eh, pag nag-talk, no? Mm. Parang gusto mong abangan yung susunod niyan sasabihin. Nahalata yung edad sa madalit salita. Edad sa, no, no, edad sa MLM, yung experience. Ikaw naman, Yes. kata mo ha. Yung edad sa experience sa ganitong business. Talagang 49 pa lang, 49 pa lang. well experienced talaga. Congrats, bro, and welcome. Grabe. Galing. Pasadong pasado. Thank you, Coach. Actually, overqualified, no? Coach Janet. Willing Yeah, to serve, Coach. sobra. Serve. Yeah. Welcome. Thank you, Coach Nock. At ayan na, ang pagbabalik ni Coach Nock. Nag-uusap kami lagi niyan. Galing. Talagang ito po yung kultura na gusto po natin talagang i-build sa DMW, yung mag-create ng service because we believe that service is our brand. And when we speak of service, hindi po tayo nakafocus doon sa doon sa result lang, but nakafocus din tayo on how we are doing it. Kasi nga, it's inputs equals output. So kung masyado tayo nakafocus sa result, kung minsan madalas affected yung inputs natin. So keep focusing lang. Yan, advice ni Coach no kanina, kahit na bumaba lang yung income mo, wala ka na, bumitaw ka na. So dapat maging solid yun. And grabe, sabi ko pa nga, ang daming mga learnings na binigay po sa kanya, no? At yung isang unang-unang sinulat ko na sinabi niyo po, Coach Nock, no? Yung pangakuan mo ng tulong ang mga taong sasali sa'yo at tuparin. Yun ang talagang best na take away ko ngayon. So dito po, we don't hype people. Hindi po tayo nagpapangako kung magkano yung kikita yung monetary amount, no, pero ang pinapangako natin ay tutulungan po natin sila para maabot po nila yung pangarap. So when it comes to the amount, well, sila na po ang maglalagay. Parang si Live Good, binigyan tayo ng blank check, nasa sa atin na po kung paano natin gawin yun. And being a leader, being an upline, being a sponsor, being a coach, ang maipapangako po talaga namin, especially po dito sa ating team, is magtulungan po tayo. Tanggalin na po natin yung kultura na yes, may crossline pero pare-pareho po tayong live good. So kasiraan ng isa, kasiraan ng lahat. Pero pag talagang lahat nakafocus at of course very genuine and humble, then naaangat din po ang buong team. So maraming salamat po again, Coach No, and good to see you. We will see you next time po. So thank you everyone. Salamat po sa pagstay, and as a closing song po, I will like to share with you yung song na let's have an abundance mindset. When we have an abundance Before you mindset, pay, Janet, yes, before you yes pay, po. gusto ko lang sundan yung sinabi mo no, na nagustuhan ko din yun, no? Pagka ikaw nalagasan, no? Huwag kang mag-focus sa negative. You still be grateful kasi yung iba nga hindi pa nagjo-join sa Live Good. Yung iba nga kajo-join lang sa Live Good, wala pang tao. Yung iba wala pang knowledge. Ikaw, nalagasan ka man, 100 tao mo na wala 50, may 50 ka pa din. Narinig ko yan eh. Talagang totoo eh, di ba? Pag ikaw, ang puso mo, punong-puno ka ng pasasalamat, hindi ka magpo-focus sa nawawala eh. Magpo-focus ka kung anong meron ka pa. Like yung knowledge na na-gain mo mula nung nagsimula ka. A lot of friends sa DMW na na-gain mo na hindi mo naman dati kilala, di ba? Yung nakilala ka, natuto ka, naging confidence ka, bumalik yung kumpiyansa mo. Lahat yan, no? Actually, hindi maubos talaga ang pasasalamat, no? Kaya, yun, nag-rima lang din sa akin yun, yung sinabi ni Coach no kanina. Alright, thank you, Coach Janet. Yes po. Thank you. Thank you, Coach Fernan. And syempre, malaking pasasalamat din po na kayo po ay laging andito sa amin para sumuporta. So follow the leader lang, the heart, the support, the authenticity. So doon po kami nagre-resonate sa inyo. And I think we are creating more leaders and more mentors na ganun din po ang ano. So same rhythm, same beat, and same passion, same focus, same value, same commitment.
and of course, very consistent. Ayan. 5 years ang commitment ni Coach Fernan sa atin. Of course, ganun din po tayo. And I'm pretty sure, ganun din si Coach Nok. Ayan, so everyone, I would like to encourage you to always have an abundance mindset, because when you have an abundance mindset, malalaman nyo na hindi po tayo mauubusan ng mga taong pag-share ng LiveGood. We are just getting started. We haven't scratched the surface yet. The engine has just started. No? So everyone, let us just be disciplined to commit. Let us just be consistent on what we are doing. Let us not make excuses. Instead, let us make progress. Ayan, nagpakita na si Coach Fernan. So I think, Coach Fernan, ikaw na po ang mag-final say. Hindi, gusto ko lang magpa-picture sa inyong dalawa na ano ko eh, na mesmerize ako sa inyong dalawa. Pwede po bang sumali sa magpa-picture po sa inyo? Ala, si Coach Fernan talaga. Kahit isa lang. Sige na po. Coach Fernan, ilalagay kita Picture lang. Oo. Teka lang, Coach, ilalagay kita sa spotlight. Okay, Bakit ganun? Spotlight. Ayan. Ayan. Yun, thank you. Okay. Smile. 1, 2, and 3. Matasama daw si Yasi. Ayan. Okay. Oh. Ayan. Ayan si, uy, ang ganda ng ribbon. Game. Hindi ko siya mapindot. Alright. Ay, okay. 1, 2, 3. Yeah. Yun. Hindi ko naman tumingin, anak. Alright. Bye. Ayan, Coach. So, yun na po ang final words. Okay na ba? Andiyan Actually, ka na eh. ikaw ang mag-close, no? Gusto ko lang sabihin na there are many silent leaders, no? Ang Live Good, ang DMW. Marami pang Coach Francis Maguliman, no? Na hindi pa lang lumalabas, no? Pag lumabas yung mga yan, talagang maniwala kayo. And pag tayo nabigyan ng pagkakataon, no, na maging speakers, no, dito lalo na sa Dream Makers, let's treasure it dahil maraming gusto pero hindi hindi sila ma-assign dahil maraming may naka-assign na, no. Ang sa akin lang treasure it kasi malaking bagay po 'yan. Magagamit niyo 'yan sa paglaki ng grupo nyo, ng organization nyo. Kumbaga meron niyang good karma, no? May balik 'yan eh. Kaya mahalin nyo po 'yan. And yun lang, no, sa mga wala pa pong ticket sa anniversary, please secure your ticket kasi nauubos na po, lalo na yung gala night kasi I realize konti talaga, no, yung gala night natin, only 300. If you know that you're a leader, a genuine leader, no, topic natin tonight is leadership, dapat nandun ka, dapat kapiling ka namin doon. Okay, so January 26, 2025 nag-secure na ng ticket sila Upline Jesse, Coach Upline Team Miller, may hotel na sila, may booking na rin sila sa kanilang plane, no? Even si Ma'am Pinky Sturgeon ng Florida na hindi dapat pupunta, nakabook na rin, may ticket na. So, if there's a will, there's a way. Kaya kayo pong mas malapit, nasa Manila lang, o nasa Visayas, nasa Mindanao, I encourage you may attend. Ano to mare-recharge kayo lahat dito. Promise, no? Yun lang magkita-kita tayo, recharge na tayo lahat eh. Yakapan pa lang, picture taking pa lang, alam mo yon, iba eh. Yung pang makapagkwentuhan tayo. Okay? So, sa Diyos po, lahat ng papuri and always remember, wag lalaki ang ulo, lagi nakatapak ang paa kasi given na po na lahat tayo yayaman dito, magbabago ang buhay natin. Ang sa akin lang, kung ano man ang mangyaring tagumpay na dito, no, sa Live Good sa atin, always remember, ano lang to, pahiram ni God sa atin, no, and biyaya ni God. Pero i-share natin sa nakararami. Thank you. Daming pera sa likod ni Janet. Back to you, Coach Janet.
Okay, Coach Nock, thank you, Coach Fernan, Coach Nock. So, thank you. i-close na po natin ang Zoom sa isang napakagandang song na I Have a Millionaire's Mind. So, let's Na-announce all mo have... ba, Janet, na-announce mo ba yung promo ni Ben? yeah, i-announce ko na po. I-announce Now? mo na. Sa Monday, ulitin natin. Okay, Para sige po. sa bonus, para walang masayang na araw. So Okay. sa mga hindi po attend nung Fire Starter Friday, nag-announce si Ben. So kung maalala nyo last year, meron pong tawag nito promo siya na 50,000, 10,000 and 50,000 last year, di ba? Ngayon, ang gagawin po niya is weekly, I think. So, ang first Okay. challenge natin for this week is yung health site po natin. I-disseminate nyo po yon, i-pass nyo po yon sa lahat ng kilala nyo, your contacts. Ngayon, paano ka makakasali dun sa raffle niya? For every successful na mag-i-enroll dun sa health report site natin, it will be considered as a qualified entry. Ngayon, sila lang ang makakakita nun. So kung nagba-bounce back yung email, pag hindi na-qualify yung entry nyo, ibig sabihin daw, nag-bounce back yung email. So, yun po. So, make sure na mai-pass nyo yon. Ngayon, malalaman mo lang na qualifier ka kung, di ba, at the end of the questionnaire, nilagay yung name at saka email and then submit. Pupunta dun sa health report mo. So, sa my referrals mo. So, one entry, bawat tao na parang hindi pre-enroll ang tawag doon, pero lahat ng maglalagay ng kanilang email and name na makikita mo dun sa my referrals mo. So, ang price po is $5,000. Mag-uumpisa po siya Sunday. So, tomorrow pala, no? Ayan. And then, yun po ang entries. From Sunday, cut-off po is Thursday. And then, iraraffle nila ng Friday. So, yun yung first So ang challenge po natin. marketing tools na ginamit ni Ben, yung health report, no? Opo. Pero kung mapapansin nyo, ang direction is enrollment. Gusto ni Ben lumaki tayo. Gusto ni Ben may mag-enroll sa atin. So yun talagang essence, no? Baliwala ang pa-promo kung walang katumbas na enrollment eh. Mas maganda yung promo talaga, ang direction papunta sa may mag-i-enroll sa yung bago. Kasi doon ka lalaki. Iba eh. Ibang excitement pag may bago ka. Tandaan nyo yan. May kasama ka nakikinig, first timer, iba. Tomorrow may imimit ako. After lunch, after mag-church. Ngayon pa lang, ilang gabi na, no? Excited ako. Pero kailan pa kami nag-usap? 2 days ago. Message ko lang yun, ha? Kinamusta ko lang yun. Meron akong binitawan na something na message lang. Nagyaya na. Magko-copy kami. Kasama niya yung wife niya. So, sureball na yun. 100%. Dati kong kasama eh. Ayos. So, nakaka-excite, di ba? Panibagong leader na naman to. Matinong leader pa. Okay? So, enroll. Okay, Coach Janet. Okay, so we're done. Ayan, i-close ko na po ang ating Zoom. So, always have that abundance mindset and always have that millionaire mind and say, I am a millionaire. I have a millionaire mind. So, with that kind of mindset, makikita natin that we will be pushing ourselves to be successful in whatever side of your life, whatever kung ano yung intention mo, whatever way na gusto mong maging successful. If you want to create a breakthrough, whether relationship, directional, financial, then ang pinaka-importante, you always have an abundance and millionaire's mindset. Yeah. Thank you, Coach Fernan, and bye everyone.